Sa isang tahimik na lungsod biglang sunod-sunod na lumitaw ang mga napakasakit na kaso. Lalo pang naging komplikado ang lahat ng matagpuan ng mga otoridad ang mga biktima na nakakalat sa paligid ng istasyon ng tren. Sa gitna ng madilim na gabi, isang matapang na pulis na babae ang nagpasyang mag-isang pumunta sa istasyon upang suriin ang sitwasyon. Ngunit pagdating niya, nagulat siya nang mapagtanto na ang istasyon ng tren ay hindi na pala ginagamit sa loob ng ilang taon. Sa mismong sandaling ito, isang kakaibang pangyayari ang biglang naganap sa paligid niya. Mula sa kawalan, biglang lumitaw ang isang tren at dahan-dahang huminto mismo sa harap ng pulis na babae. Isang kakaibang maleta ang inihagis mula sa bago ng tren at lumapag sa kanyang paanan. Mayroon bang anumang bagay sa mahiwagang maleta na iyon? Bumalik tayo ilang araw na ang nakalilipas. Sa isang gabi ng malakas na ulan, isang lalaki ang nagmamadaling humila ng isang malaking maleta sa gilid ng riles ng tren. Walang dapat pag-usapan kung hindi lang tumutulo ang isang pulang likido na parang tomato paste mula sa maleta. Isang malansang amoy na kasama ng likido ang nagpapatunay na iyon ay human tomato paste. Ang kaso sa gabing iyon ng ulan ang naging simula ng isang serye ng mga sunod-sunod na pagpatay. Maging ang mga veteranong pulis ay nadamay sa kasong ito at nahulog sa isang nakakatakot na bangungot na kinatatakutan ng lahat. Si Seo Do-won, isang henyong pulis na bata pa, ngunit binigyan na ng posisyon bilang pinuno ng Criminal Investigation Team. Ang talento at sigasig ay hindi kailanman nawawala sa kanya, ngunit kasama nito ang isang kabaliwan na hindi mapapantayan. Kaya naman kilala siya ng mga pulis sa buong rehiyon sa bansag na Crazy Dog. Sino pa ba ang maglalagay sa sarili sa harap ng isang kriminal kung hindi siya? Hindi iniisip ang posibilidad na masugatan, handang iharang ni Seo Do-won ang kanyang sasakyan sa harap ng sasakyan ng mga kriminal. Kahit nasugatan na siya, hindi pa rin siya sumuko at patuloy na hinabol ang gunggong na iyon hanggang sa huli. Sa galit, sinugod ni Seo Do-won ang kotse ng kriminal upang hindi na ito makatakas. Pagkatapos ng habulan na parang pusa at daga, sa wakas ay nahuli na rin niya ang kriminal. Sa sandaling ito, isang tuyong kalansay ang biglang bumungad sa paningin ng kriminal. Dahil sa matinding takot, agad siyang tumakbo upang makatakas. Ngunit pagkaraan ng ilang hakbang, isang maleta na may lamang isa pang kalansay ang lumitaw sa harap niya. Marahil ito ang ganti na nararapat sa kanya matapos siyang gumawa ng napakaraming krimen sa mga tao. Bagamat pulis siya at humaharap sa maraming kaso, si Seo Do-won ay nabigla rin sa pangyayaring ito. Dahil sa kanyang mga taon ng karanasan, nakumpirma niyang ito ay isang kaso ng sunod-sunod na pagpatay. Kinaumagahan, nagtipon ang mga mamamahayag sa paligid ng pinangyarihan upang iulat ang kaso. Kasabay nito, mabilis ding dumating ang pulisya upang siyasatin ang lugar. Ang pinagkuhanan ng mga katawan ng mga biktima ay isang riles ng tren na nag-ugnay sa lungsod. Dito, nakakuha ang pulisya ng 4 na kalansay mula sa 4 na magkakaibang tao. Ang babaeng pulis na forensic na itinalaga upang imbestigahan ang kasong ito ay isang matalik na kaibigan ni Seo Do-won. Habang kinukuhanan niya ng litrato ang pinangyarihan, sinabi niya kay Seo Do-won ang paunang resulta ng pagsusuri. Makikita na ang lahat ng biktima na pinatay ng baliw ay pawang mga babae. Bagamat mayroon silang maraming mahahalagang alahas, hindi niya ito kinuha. Mula rito, makikita na ang layunin ng baliw na pumatay sa ibang tao ay hindi para magnakaw ng ari-arian. Tama ang sinabi ni Seo Do-won, ito ay isang kaso ng sunod-sunod na pagpatay. Bukod pa rito, ang pangunahing layunin ng baliw sa paggawa nito ay upang masiyahan ang kanyang malisya. Pagbalik niya sa istasyon at bago pa man makabalik ang kanyang kaluluwa sa katawan, nakatanggap na si Seo Do-won ng utos na magbitiw mula sa kanyang superior. Dahil sa kanyang walang kamatayang paghuli sa mga tao, napilitan siyang magretiro ng maaga sa loob ng ilang taon. Kahit anong pagtutol ang gawin ni Seo Do-won, tutol pa rin ang superior dahil mayroon siyang ebidensya ng aksidenteng dulot ng pagmamaneho ni Seo Do-won. Ginawa niya ito dahil sa takot na malagay sa panganib si Seo Do-won at maapektuhan ang iba dahil sa kanyang mga ideolohiya. Kaya, kahit anong pagtutol ang gawin ni Seo Do-won, nakahanap pa rin ang kanyang superior ng paraan upang patahimikin siya. Bukod pa rito, hindi ito ang unang pagkakataon na gumawa siya ng mga pabigla-biglang aksyon. Kaya nga tinatawag siya ng mga tao sa industriya na Crazy Dog. Upang manatili sa istasyon ng pulisya, napilitan si Seo Do-won na maghanap ng lahat ng uri ng dahilan para sa kanyang sarili. Gusto ni Seo Do-won na magpatuloy sa pagtatrabaho upang malutas ang kaso ng sunod-sunod na pagpatay na natuklasan niya. Dahil sa medyo nakakakumbinsing dahilan na ito, pansamantalang pinalampas siya ng kanyang superior. Ano man ang mangyari, kulang sa talento ang pulisya sa kasalukuyan. Bagamat medyo baliw si Seo Do-won, magaling naman siya sa kanyang trabaho. Sa pagkakataong ito, ipinadala ng prosekutor ang prosekutor na si Han Sel-kyung upang hawakan ang komplikadong kaso ng sunod-sunod na pagpatay. Pagdating ni Han Sel-kyung, sinabi sa kanya ng forensic doctor ang dahilan ng pagkamatay ng mga babaeng biktima. Kinontrol sila ng salarin hanggang sa mawalan sila ng hininga at pagkatapos ay ginamit niya ang kanyang sandata upang direktang tamaan sa ulo ang mga biktima. Nang marinig ito, naalala ni Han Sel-kyung ang isang nakakapanindig balahibong kaso na naganap 12 taon na ang nakakaraan. Noon, ginamit din ng salarin ang parehong pamamaraan upang patayin siya. Ang araw na iyon ay marahil ang pinakamasamang araw para kay Han Sel-kyung. Nang umuwi siya, ang tumambad sa kanyang mga mata ay ang imahe ng kanyang ama na nakahiga sa isang punang dugo. Sa gitna ng gulat, naalala pa rin ni Han Sel-kyung na kailangan niyang dalhin ang kanyang ama sa ospital. Dito,
Nakilala ni Hansel Kyung si Jogon, isang kaawa-awang bata na nawalan din ng ama dahil sa isang aksidente sa trapiko. Sa pagitan ng dalawang batang may magkatulad na kapalaran, tila mayroong isang hindi nakikitang koneksyon. Kinabukasan, dumating ang pulisya sa bahay ni Hansel Kyung upang siyasatin ang pinangyarihan. Dito, natuklasan ng pulisya ang fingerprint ng ama ni Jogon. Ngunit siya ay pumanaw na rin sa gabi ring iyon. Pagkatapos ng investigasyon, natukoy ng pulisya na ang sandata na ginamit ng salarin ay isang kwintas. Gayunpaman, ang kwintas na iyon ay nawala na rin kasama ng pagkamatay ng ama ni Jogon. Hindi nagtagal, ipinalabas ng pulisya ang balitang ito sa media sa pag-asang may makakahanap sa kwintas na iyon. Nagkataon at hindi inaasahan, habang inaayos ni Jogon ang mga naiwan ng kanyang ama, hindi sinasadya niyang nakita ang kwintas na ito. Dahil dito, lihim niyang naisip na ang kanyang ama ang gunggong na kumuha sa buhay ng ama ni Seo Kyung. Pagkatapos ng matagal na pag-iisip, nagpasya si Jogon na huwag dalhin ang kwintas na iyon sa pulisya. Mabilis na lumipas ang mga araw at buwan, at ang kaso ay unti-unting nalimutan dahil sa kakulangan ng ebidensya. Mayroon man silang mga maliliit na pahiwatig, wala naman silang konkretong ebidensya, kaya wala nang magagawa pa ang pulisya. Bukod pa rito, ang tanging suspect sa kaso ay pumanaw na rin sa parehong panahon. Bumalik sa kasalukuyan, biglang lumingon si Seo Kyung sa forensic doctor at nagtanong. Makikita na ang modus operandi ng dalawang kaso ay magkatulad, kaya posible bang iisang salarin lang ang may gawa sa parehong kaso? Ngunit dahil walang matibay na ebidensya, hindi makapagbigay ng walang batayang konklusyon ang forensic doctor. Masusing imbestigahan niya ito at ibibigay ang pinakatumpak na resulta kay Seo Kyung. Ang isang taong biglang nawala ay biglang bumalik pagkatapos ng 12 taon ng pagkawala. Ito ay isang bagay na walang makapagpaliwanag ng malinaw. Nang bumaba ang dilim, biglang bumalik sa bahay si Seo Kyung na tulala, ngunit sa gitna ng daan, bigla niyang nakasalubong si Seo Kwon na pumunta roon upang hanapin siya. Sino ang mag-aakala na matapos mawala ng nag-iisang mahal sa buhay, pareho silang inampon at nanirahan sa ilalim ng iisang bubong. Ngayon na nagkita silang muli, gusto ni Seo Kyung na malaman kung bakit umalis si Seo Kwon noon. Marahil ay hindi niya kailanman inakala na ang dahilan ng pag-alis niya ay dahil sa pag-amin niya ng pagmamahal. Kung sasabihin na walang nararamdaman si Seo Kwon para kay Seo Kyung, iyon ay isang kasinungalingan, ngunit hindi niya matatanggap ang kanyang pag-ibig. Dahil siya lang ang nakakaalam na ang kanyang ama ang pumatay sa ama ni Seo Kyung. Bagamat masakit, umalis si Seo Kwon at hindi hinarap ang pag-ibig ni Seo Kyung. Pagkatapos nilang ilabas ang kanilang damdamin, umalis si Seo Kwon nang walang iniisip. Hindi nagtagal, nakatanggap si Seo Kwon ng tawag sa telepono mula sa kanyang matalik na kaibigan na isang forensic. Sa maleta na iniwan ng salarin, natagpuan ng forensic team ang fingerprint ng isang misteryosong tao. Naniniwala ang forensic doctor na ito ang fingerprint ng salarin, ngunit kailangan nila ng listahan ng mga suspect para sa pagpapatunay. Tanging sa pagkakaroon ng listahan ng mga suspect, matutukoy ng forensic team ang may-ari ng fingerprint na iyon. Nang hilingin ng forensic lady si Seo Kwon na tulungan siyang gumawa ng listahan ng mga suspect, masaya siyang pumayag. Habang sinusuri ang lugar sa paligid ng pinangyarihan, biglang natagpuan ng pulisya ang isang baliw na gumagala malapit doon. Mula sa ekspresyon sa kanyang mukha, makikitang tila may kinakatakutan ang taong ito. Ang bibig niya ay walang tigil sa pagsasabi ng mga hindi maunawa ang salita, tulad ng ang delikado, ang salamin ay delikado, o nasa harap ng gusali ang signal. Dahil sa kakaibang pag-ugali niya, ibinalik siya ng pulisya sa kanyang ina na madaldal. Pagkatapos matanggap ang impormasyon mula sa pulisya, agad na nagpunta si Seo Kwon sa bahay ng baliw na si Dongding. Sa harap ng mga tanong ni Seo Kwon, naisip lamang ng ina niya na nakakatawa ang pulis na ito. Alam ng lahat na ang kanyang anak ay may problema sa pag-iisip, ngunit naisip ng pulis na ito na siya ang salarin sa kaso ng sunod-sunod na pagpatay. Sino ang mag-aakala na hindi ito ang unang pagkakataon na nakilala ni Seo Kwon ang baliw na ito? Matagal na siyang sinubukang hulihin dahil sa krimen na pang-aabuso sa isang batang babae na estudyante. Pagkatapos nito, tinanong ni Seo Kwon ang dahilan kung bakit bigla siyang nagpakabaliw. Sinabi sa kanya ng ina niya na naging ganoon ang kanyang anak dahil sa isang aksidente na nagdulot ng brain damage. Dahil sa kanyang pagnanasa sa mga bata, kaya niya natamo ang mapait na kahihinatnan na ito ngayon. Gayunpaman, mula sa ekspresyon sa mukha ng ina, makikitang sinusubukan niyang itago ang isang bagay. Pumasok si Seo Kwon sa silid ng baliw at tinanong siya kung alam niya ang tungkol sa Megang train station. Ngunit patuloy na bumubulong ang baliw ng delikado, salamin, signal light, huminto, gusali. Natuklasan ni Seo Kwon na may nakasulat na pangalan ng gusali sa dingding ng kanyang silid, ngunit hindi niya alam kung saan ito. Sa gabi, muli siyang bumalik upang suriin ang pinangyarihan, upang matiyak at nagkataon na natuklasan niya. Ang mga salitang ang delikado, salamin, signal light, huminto, at gusali ay mga karatula na nagtuturo sa mga lugar kung saan itinatago ng baliw ang mga katawan ng mga biktima. Ngayon, nakatanggap si Seo Kwon ng tawag na nagpapatunay na ang fingerprint na nakuha mula sa maleta sa pinangyarihan ay sa baliw. Sa madaling salita, siya ang pumatay sa mga tao na hinahanap ng pulisya. Ngunit ayon sa mga salita ng baliw, mayroong 5 lokasyon kung saan niya itinago ang mga katawan ng mga biktima. Nakahanap pa lang ang pulisya ng 4 na lokasyon ang delikado, salamin, signal light at huminto, ngunit nasaan ang gusali na iyon. Nakipag-ugnayan si Seo Kwon sa kanyang mga kasamahan at sinabi sa kanila na mayroong pang 5 biktima at kailangang hanapin ang gusaling iyon sa lahat ng paraan. Bigla na lang, lumitaw si Seo Kwon dahil alam niyang pupunta si Seo Kwon sa Gamegang para mag-imbestiga at gusto niya ring pumunta doon para subaybayan ang sitwasyon ng kaso. Pagkatapos marinig ang sinabi niya
tungkol sa gusali at sa panglimang biktima, magkasama silang pumunta para hanapin ito. Biglang natuklasan ni Seokwon na ang gusaling binanggit ay nasa Gamegang din kaya naghiwalay sila para hanapin ang katawan ng biktima. Habang naglalakad si Seokwon sa Riles, bigla siyang inatake ng isang tao at iyon ay ang baliw. Umalis siya agad at iniwan si Seokwon na walang malay sa lugar. Sa sandaling ito, nakita ni Seokwon ang isang silid na may maraming mga kaldero. Sinubukan niyang buksan ang isa at natuklasan niya na mayroong isang bag na naglalaman ng katawan ng isang babae sa loob. Tumawag si Seokwon kay Seokwon ngunit hindi niya sinagot ang tawag. Sa mismong sandaling iyon, binuksan ng baliw ang pinto at pumasok at biglang nagkaroon ng kakaibang pangyayari sa paligid. Nagising si Seokwon at isang tren ang biglang sumugod mula sa kawalan, ngunit malinaw na matagal nang inabandona ang lugar na ito. Agad na naintindihan ni Seokwon ang sitwasyon, nagmamadali siyang lumabas ng Riles at maswerte siyang hindi naapakan ng tren at namatay. Pagkatapos nito, nakatanggap si Seokwon ng tawag mula kay Seoki ngunit pagkahawak niya sa telepono, naputol ang tawag. Agad siyang tumawag pabalik sa kanya at nalaman na humihingi siya ng tulong. Siya ay nagtatago mula sa paghahanap ng baliw kaya siya tumawag para humingi ng tulong. Nang tumawag si Seokwon pabalik, hindi sinasadyang naibunyag ang lokasyon ni Seoki kaya lumapit ang baliw at sinaktan siya. Pagkatapos nito, hindi siya sinaway at pinahihirapan si Seoki hanggang sa halos siya ay mamatay. Buti na lang at dumating si Seokwon sa tamang oras para iligtas siya mula sa malapit na panganib. Nang makita na muntik nang mamatay ang taong gusto niya, biglang nagalit si Seokwon at sinugod ang baliw, sinuntok siya ng paulit-ulit. Sa sandaling ito, dinampot ni Seoki ang baril sa lupa at itinutok sa baliw. Siya ay tinukoy na salarin sa sunod-sunod na pagpatay, kaya tiyak na may kinalaman siya sa pagkamatay ng kanyang ama. Ngunit itinanggi ito ni Seokwon dahil naniniwala pa rin siya na ang sarili niyang ama ang may kagagawa ng krimen, 12 taon na ang nakakaraan. Pagkatapos nito, tumayo si Seokwon sa harap ng baril ni Seoki at sinabing, ito ang dahilan kung bakit hindi ako maaaring makasama ka. Naiintindihan mo ba? Hindi makapaniwala si Seoki na ito ang totoo. Labis siyang nasaktan at hindi makapagsalita. Itinaas ni Seoki ang baril at binaril ito sa langit at nagtanong, nagsisinungaling ka, di ba? Itinanggi ni Seokwon na nakita niya ang kwintas na siyang sandata ng krimen sa mga gamit ng kanyang ama at itinago niya ito. Siya ay nanatili sa tabi mo sa loob ng 10 taon upang bumawi sa iyo. Ngunit nang sinabi mong mahal mo siya, hindi siya naglakas loob na harapin ito. Si Seokwon ay labis na nagdurusa at si Seoki ay walang magawa kundi umalis. Pagkaraan ng ilang sandali, dumating ang pulisya sa pinangyarihan at inaresto ang baliw. Sinuri ng kanyang kaibigang forensic ang katawan ng biktima at sinabi kay Seokwon na ang modus operandi ay katulad ng mga naunang kaso. Kinontrol ng salarin ang biktima hanggang sa namatay ito, pagkatapos ay paulit-ulit na sinuntok ang ulo nito ng isang matigas na bagay. Ngunit si Seokwon ay wala sa kondisyon upang makinig, siya ay tulala na nakaupo sa isang sulok at nag-iisip. Sa sandaling ito, sinaliksik na ng pulisya ang bahay ng baliw upang maghanap ng ebidensya. Sinubukan silang pigilan ng kanyang ina, sinasabing hindi pumatay ang kanyang anak sa mga tao. Ngunit sino ang maniniwala sa kanya? Ang kanyang anak ang nangungunang suspect. Sa kabilang banda, pagbalik ni Seokwon sa istasyon ng pulisya, tinanong siya ng kanyang superior tungkol sa pag-usad ng investigasyon ng kaso. Mahinahon na isinalaysay ni Seokwon ang buong proseso ng investigasyon sa kanyang superior. Bukod sa fingerprint na natagpuan sa maleta na naglalaman ng katawan ng biktima, na kinumpirmang pagmamay-ari ng baliw, natagpuan din ng pulisya ang isang maliit na dami ng semilya sa bra ng panglimang biktima. Kaya, kailangan lang ng pulisya na magsagawa ng SCT test para mapatunayan ang kanyang pagkakasala. Ngayon sinabi ng senior manager kay Seokwon na kung ang salarin ay isang taong may kapansanan tulad ng baliw na lalaki, kailangan nilang magsagawa ng masusing investigasyon dahil maaaring may isang taong nagmamanipula sa kanya nang hindi nalalaman ng pulisya. Kinaumagahan, galit na tinanong ni Seokwon ang baliw na lalaki dahil naglakas loob itong galawin si Seoki. Takot na takot ang baliw na lalaki, ngunit ayaw nitong magsalita ng anuman. Biglang dumating ang ina ng baliw na lalaki at sinabing hindi ang anak niya ang gumawang ginto sa iba. Pagkasabi nito, nanginginig niyang inilabas ang isang hikaw ng biktima. Noon, hindi sinasadyang nakita nila ng baliw na lalaki ang isang maleta na naglalaman ng katawan ng biktima. Dahil sa pananampalataya, ninakaw ng ina ang hikaw at pagkatapos ay inilibing ng baliw na lalaki ang bangkay ng biktima. Ito rin ang dahilan kung bakit alam niya ang mga lokasyon kung saan inilibing ang mga bangkay ng biktima. Sinabi ng ina na mula nang magkaroon ng aksidente na naging sanhi ng kanyang sakit sa pag-iisip, ang kanyang anak ay maglilibing ng anumang material na bagay na makikita niya. Nagalit si Seokwon nang marinig ito dahil dapat na niya itong i-report sa pulisya kapag nakakita siya ng patay na tao. Dahil lang sa pagnanakaw ng isang hikaw, pinili niyang itago ito hanggang ngayon. Ngunit ang ina ay takot lamang na maging komplikado ang bagay na ito kung siya ay masasaktan sa kasong pagnanakaw at pagbabago ng bangkay. Noong panahong iyon, hindi niya inakala na napakaraming patay na tao. Pagdating naman sa katotohanan na inilibing ng kanyang anak ang mga bangkay ng mga susunod na biktima hanggang ngayon lang niya nalaman. Sa sandaling ito, biglang nakatanggap si Seokwon ng isang tawag sa telepono. Ipinakita ng forensic team mula sa mga resulta ng EHI analysis na ang sperm sample na nakuha sa bra ng ikalimang biktima ay hindi galing sa baliw na lalaki. Pagkatapos ay inihambing ni Seokwon ang
ang hikaw at natuklasan na ito ay talagang ang nawawalang hikaw ng biktima. Kaya ang sinabi ng ina ng baliw na lalaki ay totoo at ang kaso ay muling naipit. Sa gabi, pumunta muli si Seokwon sa pinangyarihan upang muling mag-imbestiga. Gusto niyang malaman kung paano itinapon ng taong nagbabagong ginto ang bangkay ng biktima sa Riles. Matapos ang ilang pag-iisip, nahulaan ni Seokwon ang pamamaraan ng lalaki. Ang baliw na lalaki ay nang-aabuso ng iba sa tren at pagkatapos ay inihulog ang mga maleta na naglalaman ng mga bangkay ng biktima sa Riles. Dahil ang paglalakbay sa tren na may dalang maleta ay hindi napapansin ng sinuman. Biglang lumitaw ang isang tren at dumiretso sa direksyon ni Seokwon, ngunit isa lamang itong guni-guni. Kinaumagahan, muling nagpatingin si Seokwon sa ospital para sa kanyang kalusugan sa pag-iisip. Lumalabas na dahil sa stress sa trabaho, kailangang uminom ni Seokwon ng pampakalma. Ang gamot na ito ay nagdudulot ng guni-guni bilang side effect. Ngunit ang patuloy na guni-guni ay maaaring isang babala. Pinayuhan ng doktor si Seokwon na huwag nang magpatuloy sa pag-inom ng gamot, ngunit tumanggi siya. Sa kabilang dako, nagpunta ang mga pulis sa nursing home upang hanapin ang lola ng ikalimang biktima. Ngunit ang matanda ay matagal nang nakaratay sa kama, kaya wala silang nakuha na impormasyon. Sinabi ng nurse sa mga pulis na madalas na bumibisita ang kanyang apo, ngunit hindi na ito bumibisita sa loob ng 2 buwan. Sa sandaling ito, sinabi ng mga pulis sa nurse na ang apo ay namatay 0 araw na ang nakalipas. Ngunit ang nurse ay mayroon pa ring tanong kung sino ang nagpadala ng bayarin sa ospital para sa matanda 2 araw na ang nakalipas. Pagkatapos nito, ginamit ng mga pulis ang lokasyon ng transaksyon upang mahanap ang lugar kung saan ipinadala ang pera. Sa pamamagitan ng CCTV camera sa exit, nakahanap sila ng isang suspect. Ngunit ang taong ito ay mahusay na nagtakip ng mukha, kaya hindi siya makilala ng pulisya. Sa kabilang banda, pumunta si Seo Kyung sa istasyon ng pulisya upang suriin ang mga natitirang ebidensya ng biktima. Natuklasan niya na ang mga alahas ng biktima ay ang mga bagay na ninakaw sa kanyang bahay. Kasama sa alahas na iyon ang kwintas na ginamit sa pagpatay sa kanyang ama na itinago ni Dugon noon. Sa gabi, gustong tanungin ni Seo Kyung si Dugon tungkol dito. Kung ang kanyang ama ang pumatay sa aking ama noong panahong iyon, ang nawawalang alahas sa aking bahay ay dapat nasa kamay niya, di ba? Nang marinig ito, sinabi ni Dugon na maaaring nahulog ito sa daan habang tumatakas siya. Sa huli, nananatili siyang naniniwala na ang kanyang ama ang salarin. Sa sandaling ito, biglang sinabi ni Seo Kyung kay Dugon, sa loob ng 12 taon, nanatili ka sa tabi ko upang magbayad para sa mga kasalanan ng iyong ama, ngunit mayroon ka pa bang ibang damdamin para sa akin? Bagaman mahal niya si Seo Kyung, gusto pa ring magsinungaling ni Dugon sa sarili. Inalis niya ang kamay ni Seo Kyung at sinabing, gusto ko lang bayaran ang utang na iyon at naiinis din akong kasama ka. Ang mga salitang ito ay nagdulot ng matinding sakit kay Seo Kyung, ngunit libong beses na mas masakit para kay Dugon. Hinawakan ni Seo Kyung ang kamay ni Dugon, hindi siya naniniwala na totoo ang sinabi niya. Ihintayin ko ang iyong taos pusong sagot mula sa iyong puso. Pagkatapos ay umalis si Seo Kyung, naiwan si Dugon na nakatayo ng mag-isa sa gitna ng kaguluhan sa kanyang isipan. Paglabas niya, nakita ni Seo Kyung ang baliw na lalaki at hinila siya sa interrogation room. Sino ba talaga ang gumawang ginto sa aking ama? Nakita niya ang baliw na lalaki na patuloy na bumubulong. Ang taong gumagawang ginto sa iba ay nasa tren. Naintindihan ni Seo Kyung na baka hindi ama ni Dugon ang pumatay sa kanyang ama. Pagkatapos ay pumunta si Seo Kyung sa istasyon ng tren upang muling suriin. Natuklasan niya na ang relay sa istasyon ng Megang ay hindi na gumagana sa loob ng ilang taon. Ngunit bakit sinabi ng baliw na lalaki na ang taong gumagawang ginto sa iba ay nagtapon ng bangkay mula sa tren? Biglang may nangyaring kakaiba, nagbago ang espasyo at oras, isang tren ang lumabas mula sa kawalan at huminto sa harap ni Seo Kyung. Hinila ng baliw na lalaki ang maleta na naglalaman ng biktima at itinapon sa labas. Lumapit si Seo Kyung upang tingnan at sa sandaling iyon ay lumitaw ang baliw na lalaki at itinutok ang baril sa kanya. Sa sandaling ito, may isang tao na dumating sa istasyon ng pulisya na siya ring ikalimang biktima na natagpuan noon. Ang kanyang identity card at fingerprint ay nagtutugma, kaya naisip ng mga pulis na ang patay na babae ay ang kanyang kambal na kapatid. Ngunit kahit ganoon, tiyak na magkaiba ang mga fingerprint. Nagbigay si Duwon ng ebidensya upang patunayan na ang babae ay patay na. Ito ay lubos na nakagulat sa kanya. Ano bang nangyayaring kababalaghan? Ngayon ay nakatanggap si Duwon ng isang tawag sa telepono na nagsasabing may nakakita ng maleta na naglalaman ng isang bangkay sa istasyon ng Megang. Matapos matanggap ang ulat, agad siyang nagtungo sa lugar. Mula sa mga salita ng kawani ng istasyon, nalaman ni Duwon na nauna sa kanya si Seo Kyung. Doon, natagpuan niya ang maleta na naglalaman ng bangkay ng biktima. May isa pang biktima, ngunit nawawala si Seo Kyung. Naghanap si Duwon sa paligid at nakakita siya ng mga bakas ng dugo. Sinundan niya ang mga bakas at nakita niya si Seo Kyung na may malubhang sugat at nakahiga sa isang sulok. Labis na nalungkot si Duwon dahil hindi niya naprotektahan ang taong mahal niya. Sa sandaling ito, lumitaw din ang baliw na lalaki. Ang taong ito ay lubhang kahawig ni Duwon, ngunit ang kanyang mukha ay puno ng matinding galit at pagnanais na gumawa ng masama sa iba. Maraming taon na ang nakalipas matapos patayin ang ama ni Seo Kyung. Si Duwon ang laging sumusunod sa kanya upang protektahan siya. Sinabi niya kay Seo Kyung na siya ang lakas niya upang magpatuloy sa buhay. Balik sa kasalukuyan, hindi maprotektahan ni Duwon ang taong mahal niya, kaya wala siyang magawa kundi yakapin siya at umiyak ng malakas. Pagkatapos ay dinala ni
Duwon si Seo Ki-ung sa ospital, ngunit hindi rin siya nakaligtas. Sa buro ni Seo Ki-ung, ipinaalala ng isang kasamahan kay Duwon na tumawag sa kanya si Seo Ki-ung bago siya mamatay. Binuksan ni Duwon ang kanyang telepono at nakita na iniulat ni Seo Ki-ung sa kanya na, "Nalaman ko na ang salarin ay hindi ang iyong ama, kundi ang taong gumagawang ginto sa iba sa serye ng kasong pagpatay sa Gamegang." Gusto niyang mag-imbestiga muna siya bago niya sabihin kay Duwon. Pagkatapos ay sinabihan niya si Duwon na huwag sisihin ang sarili at mabuhay para sa kanyang sarili. Paumanhin sa pagmamahal sa iyo at sa pagiging mahirap sa iyo. Ang mga salitang ito ay lubos na nagpasakit kay Duwon. Nagsisi siya na hindi niya ipinahayag ang kanyang damdamin kay Seo Ki-ung. Nagpa siya si Duwon na ibunyag ang katotohanan ng kasong ito upang mapanagot ang pumatay sa kanyang minamahal. Sa gabi, sinabi ni Duwon ang tungkol dito sa kanyang matalik na kaibigan na isang forensic doctor. Ang mga alahas na natagpuan sa mga biktima ay ang mga bagay na ninakaw sa bahay ni Seo Ki-ung 12 taon na ang nakalipas. Hindi ang ama ni Duwon ang tunay na salarin kundi isang iba. Nagkamali ang lahat sa pagkilala sa salarin sa kasong iyon, kaya Gifi patuloy itong nakakalaya. Ang pagkakamaling ito ang nagresulta sa tuluyang pagkamatay ni Seo Ki-ung. Ibinigay ng kaibigan niyang babae kay Duwon ang isang bala na nakuha mula sa katawan ni Seo Ki-ung, na siyang bala na karaniwang ginagamit ng mga pulis. Kinabukasan, nagsagawa ng pulong ang mga pulis upang talakayin ang paglitaw ng ika-6 na biktima ng kaso. Sa maleta na naglalaman ng bangkay ng biktima, nakita ng mga pulis ang isang flyer. Doon ay may mga fingerprint ng isang taong nagbebenta ng candy. Hindi pa natatagalan, ibinilanggo ni Duwon ang lalaking iyon, kaya ginag pa siya silang arestuhin siya para sa investigasyon. Sa gabi, pumunta ang mga pulis sa lugar ng trabaho ng nagbebenta ng candy. Pagkakita sa mga pulis, agad siyang tumakas, ngunit nahuli pa rin siya ni Duwon. Itinutok niya ang baril sa ulo nito at sumigaw, "Takbo pa, kung kaya mo." Sa sandaling iyon, dumating ang mga kasamahan niya at pinayuhan si Duwon na huminto dahil may alibi ang lalaking ito. Sa gabi nang itinapon ng taong gumagawang ginto sa iba ang maleta na naglalaman ng ika-6 na biktima, ang nagbebenta ng candy ay nasa kanyang lugar ng trabaho. Tinanong ng pulisya ang lalaking ito tungkol sa mga fingerprints sa flyer at hindi niya inakala na siya ay magugulat. Nang makita ito, galit na umalis si Duwon, nag-aaksaya ng oras sa isang walang kwentang lead. Hanggang hindi nahuli ang taong gumagawang ginto sa iba, hindi makatulog ng maayos si Duwon. Pagkatapos ay hinanap niya ang pinagmulan ng flyer at nalaman na ito ay isang simbahan, ngunit ito ay nabuwag na. Sinabi ng manager ng simbahan kay Duwon na wala silang ginanap na kaganapan kamakailan tulad ng nasa flyer. Dahil ang simbahan ay nabuwag na at ang kanilang pastor ay namatay na 3 taon na ang nakakaraan. Nagsimulang maramdaman ni Duwon na ang mga bagay na ito ay nagiging komplikado. Mula sa mga detalyeng natuklasan niya, naisip ni Duwon kung mayroong parallel universe. Upang kumpirmahin ito, tumakbo siya sa istasyon ng tren at nakilala ang kanyang forensic friend, kaya sinabi niya sa kanya ang tungkol dito. Ikinuwento ni Duwon ang isang kwento mula sa kanluran tungkol sa isang taong nawala at pagkatapos ay bumalik pagkalipas ng 100 taon. Ngunit nang bumalik ang taong iyon, wala siyang naaalala. Pagkatapos ay nagbigay si Duwon ng isang teorya tungkol sa parallel universe. Ang nawawalang tao ay nabuhay doon sa loob ng 100 taon, at ganoon din ang baliw na lalaking gumagawa ng masama sa iba. Sumakay siya sa tren mula sa mundong iyon, pagkatapos ay pinatay si Seo Ki-ung, at pagkatapos ay bumalik sa kanyang mundo. Hindi maintindihan ng forensic friend kung ano ang ibig sabihin ni Duwon, ngunit alam ni Duwon ang isang taong makakapagpatunay sa kanyang teorya. Pumunta siya sa kulungan upang hanapin ang baliw na lalaki, at nang makita niya ito, agad siyang sumugod dito at tinanong, "Alam mo ba ang tungkol sa tren na iyon?" Ang baliw na lalaki ay tuliro at patuloy na bumubulong tungkol sa tren, kaya nakita niya talaga ang tren na iyon. Sa sandaling ito, dumating ang gwardiya ng kulungan at inalis si Duwon. Pagkatapos ay sinabi ng forensic friend kay senior manager ang sinabi ni Duwon sa kanya. Pagkatapos ay tumakbo ang senior manager sa lugar ng trabaho ni Duwon at natagpuan ang bote ng pampakalma na iniinom niya. Matapos suriin ito, nalaman niyang iyon pala ang nagdudulot ng paranoia ni Duwon. Pagbalik niya, agad na pinatigil ng senior manager si Duwon at kinuha ang kanyang mga gamit pulis. Pagkatapos ay inilabas niya ang bote ng pampakalma at tinanong, "Ito ba ang ginagamit mo para maging malinaw ang iyong isip sa trabaho?" Sinubukan ni Duwon na magpaliwanag, ngunit ayaw na siyang bigyan ng pagkakataon ng senior manager. Pagkatapos, mag-isa siyang tumakbo sa Riles upang hanapin ang misteryosong tren. Kahit hindi na siya pulis, gusto pa rin ni Duwon na personal na parusahan ang taong sanhi ng kamatayan ni Seo Ki-ung. Sa kabilang banda, sa parallel universe, ang masamang Duwon ay nagpapatuloy sa pagpatay sa mga anak ng ibang tao. Dahil sa kanyang mga maling gawain, siya ay naging isang pambansang wanted na kriminal. Pagkatapos nito, gusto ni Duwon na sumakay sa tren upang tumakas, ngunit nakita pa rin siya ng mga dumadaan. Pagkatapos matanggap ang impormasyon, mabilis na sumakay sa tren ang mga pulis upang habulin siya. Gayunpaman, ang masamang Duwon ay napakatuso at patuloy na madaling nakakatakas sa mga pulis. Ngayon ay tumatakbo ang tren mula sa parallel universe patungo sa mundo ni Duwon. Nakita ni Duwon ang isang taong kamukha ni Seo Ki-ung sa tren at agad niyang sinira ang pinto at pumasok sa loob, ngunit nagkamali siya ng tao. Dahil sa aksyon na ito, si Duwon sa kasalukuyang mundo ay nagkamaling akalain ng pulisya na siya ang masamang Duwon. Hindi niya maintindihan kung ano ang nangyayari, kaya bilumingon si Duwon at tumakbo. Nang bumaba siya sa tren, natuklasan niya na hindi ito ang mundong kanyang ginagalawan. Tumalon si Duwon
Dugwon sa isang parallel universe. Patuloy siyang hinahabol ng mga pulis at naharang ng isang babaeng pulis. Lubos na nagulat si Dugwon nang matuklasan niyang si Seo Ki-ung ang taong nagtutok ng baril sa kanya. Nagulat si Dugwon at lumapit upang suriin ito at totoong ang si Seo Ki-ung iyon. Naramdaman niya ang hindi maipaliwanag na kaligayahan sa kanyang puso nang makita niya muli ang taong mahal niya at pagkatapos ay dinala si Dugwon sa istasyon. Sa selda, ang nag-interrogate kay Dugwon ay si Lieutenant Han Seo Ki-ung. Sinabi niya na sangkot siya sa isang kaso ng pagbabagong ginto kung saan ang biktima ay ang lalaking nagbebenta ng candy sa kanya. Dahil sa kanyang pag-amin, pinatay niya ito upang burahin ang mga bakas. Lumalabas na sa parallel universe, ang masamang si Dugwon ay isa ring pulis, ngunit mukhang hindi masyadong malinis. Ginamit ni Dugwon ang katotohanan na siya ay mula sa ibang mundo at sinabing hindi siya gumamit ng candy. Kaya wala siyang motibo para gawin ang ganoong bagay. Matapos suriin ng mga pulis ang dugo ni Dugwon, nakumpirma nila na hindi nga siya gumagamit ng gamot. Kinailangan ni Lieutenant Han na pakawalan si Dugwon, ngunit nag-aalangan pa rin siya. Sinabi niya kay Dugwon na siya ay isang suspect pa rin, kaya huwag siyang subukang tumakas. Nang marinig ito, agad na ipinangako ni Dugwon kay Seo Ki-ung na hindi na siya aalis. Habang naglalakad mag-isa, naisip ni Dugwon na kung bibigyan siya ng Diyos ng isa pang pagkakataon na makasama si Seo Ki-ung, tiyak na susunggaban niya ito. Sa mundong ito, kahit hindi ka pa nagmamahal sa akin, tiyak na mamahalin mo ako. Gusto rin ni Dugwon na hanapin ang masamang tao upang malinawan ang isang bagay. Bakit sa mundong ito, ang taong kapareho niya ay napakasama? Kinaumagahan, pumunta si Dugwon sa trabaho at ipinakita ng kanyang mga kasamahan ang kanilang paghamak. Hindi nila alam kung paano siya nakatakas sa kaso. Ngunit naniniwala silang siya ay anak ng isang mamamatay tao na malinis ang kamay. Sa pag-iisip na kung ano ang puno, siya rin ang bunga, naniniwala silang siya ay katulad ng kanyang ama. Ang kaso 12 taon na ang nakalipas ay nangyari pa rin sa parehong paraan. Gayunpaman, sa parallel universe, ito ay ipinahayag sa publiko. Marahil dahil sa sobrang pagpuna mula sa lipunan kaya ang Dugwon sa mundong ito ay naging masama. Gusto ni Dugwon na personal na arestuhin siya upang magbayad para sa kanyang mga kasalanan, ngunit kailangan niya ng kaunting oras. Sa gabi, pumunta si Seo Ki-ung sa pinangyarihan kung saan pinatay ang nagbebenta ng candy upang magpatuloy sa investigasyon. Sa pagkakataong ito, naroroon din ang kanyang forensic friend upang magsagawa ng pagsusuri sa pinangyarihan ng krimen. Doon, nakita niya ang isang clip ng buhok na may ilang hibla ng buhok ng babae. Kaya binais ng kanyang forensic friend na dalhin ito upang suriin ang FFI sample. Sa daan pabalik, hindi sinasadyang nakita niya ang mabait at simple na si Dugwon. Sa mundong ito, dating magkasintahan sila at pagkatapos maghiwalay ay nanatiling malapit. Sa pagdating ni Dugwon sa mundong ito, ang tanging maaasahan niya ay ang kanyang forensic friend. Ibinigay ng babae ang hair clip na nakuha niya kay Dugwon. Agad niyang nakilala na ito ay hair clip ng kasintahan ng nagbebenta ng candy. Kinabukasan, pumunta si Dugwon sa bahay ng kasintahan upang mag-imbestiga, ngunit sinabi ng babae na hindi niya kilala ang nagbebenta ng candy. Sa kasalukuyan, siya ay may asawa na at nagdadalang tao sa kanilang anak. Hindi nagtagal si Dugwon at paglabas niya ay nakakita siya ng isang bagay sa sasakyan ng kasintahan. Ito ay isang ESD na naglalaman ng mga transaksyon sa pagbebenta ng candy ng nagbebenta ng candy. Alam niya iyon dahil sa dating mundo, ibinigay ng kasintahan ang ESD kay Dugwon upang humingi ng mas magaan na sentensya para sa nagbebenta ng candy. Ngayon, si Lieutenant Han ay nagpunta rin sa bahay ng kasintahan upang mag-imbestiga. Natuklasan niya na ang sasakyang nakita sa bahay ng nagbebenta ng candy noong gabing nangyari ang krimen ay pag-aari ng kasintahan. Lumalabas na sa mundong ito, ang babae at ang nagbebenta ng candy ay may relasyon. Dahil sa pag-aalala na malalaman ng kanyang asawa, nagkaroon siya ng banta ng pagkalaglag, kaya dinala nila siya sa ospital. Sa ospital, sinabi ng kasintahan sa kanila na bago siya dumating noong gabing nangyari ang krimen, tumawag siya sa nagbebenta ng candy. Ngunit sa sandaling ito, natuklasan niya na may nagaganap na pagtatalo at may tunog ng baril sa bahay niya. Pagdating niya, patay na rin ang mga ngalakal ng candy. Sa puntong ito, patuloy na tinuturo ni Zong Yi-han si Zogun, nagdududa pa rin siya na siya ang salarin at iba pa. Ngayon, pumunta ka sa bahay ng nobya mo para patayin ang isang maling tao at itikom ang kanilang bibig, diba? Sinabi ni Zogun na gusto lang niyang mahanap ang kalinisan para sa sarili niya, kaya galit na umalis si Zogun. Pagkatapos, nanatili si Zogun kasama ang nobya ng mga ngalakal ng candy. Sinabi sa kanya ng babae ang isa pang pangyayari na naganap bago ang araw ng krimen. Nang araw na iyon, nakipag-usap sa kanya ang mga ngalakal ng candy tungkol sa paghahanap niya ng isang maleta na naglalaman ng katawan ng tao sa istasyon ng tren. Sa puntong iyon, inakala ng mga ngalakal ng candy na iyon ay isang maleta ng iligal na droga, kaya inilagay niya sa loob ang flyer na nasa kamay niya. Ngunit nang buksan niya ito at natuklasan na ito ay katawan ng tao, agad siyang nataranta at tumakas. Sa wakas, nalaman ni Zogun ang pinagmulan ng flyer sa loob ng maleta ng biktima at kung bakit may bakas ng daliri ng mga ngalakal ng candy dito. Sa kabilang banda, bumalik si Zogun sa pinangyarihan ng krimen ng mga ngalakal ng candy. Mula sa kwento ng nobya, sigurado siya na may nakalimutan ang pulisya. Doon, natagpuan ng kapitan ang sample ng dugo ni Zogun na naiwan niya. Dinala niya ito pabalik sa istasyon para sa pagsusuri at doon, muli niyang nakita ang nobya. Dinala niya kay Zogun ang isang ESB na ebidensya na pinadala sa kanya ni Zogun. Naglalaman ito ng mga transaksyon ng mga ngalakal ng candy. Kinilala ng pulisya na ito ay mahalagang ebidensya at kailangan nilang
suriin ito ng mabuti. Sa mismong araw na iyon, hinanap ni Zogun si Zogun para tanungin siya kung bakit niya ginawa iyon. Gusto ni Zogun na magsimula silang muli, ngunit sinabi ni Zogun na matagal na silang magkakilala, 12 taon na ang nakalipas. Ikaw ang anak ng pumatay sa tatay ko, paano ko malilimutan iyon? Labis na nalito si Zogun at hindi niya alam kung ano ang sasabihin para ipagtanggol ang sarili niya. Sa gabi, umuwi si Zogun at natuklasan na may pumasok sa bahay niya. Agad siyang pinigilan, ngunit hindi niya inaasahan na ito pala ang tatay niya. Sa kabilang mundo, patay na siya pagkatapos ng krimen, 12 taon na ang nakalipas. Ngunit sa paralel na mundo na ito, buhay pa rin siya. Gayunpaman, nakulong siya ng 0 taon at naging isang taong pumatay sa ibang tao nang hindi siya ang may kagagawan. Humihingi ng tawad ang ama dahil nadamay ang kanyang anak, ngunit sinabi ni Zogun na hindi ito ang kasalanan niya. Pagkatapos ng lahat, gusto niya na ikwento ng kanyang ama ang nangyari 12 taon na ang nakalipas upang makatulong na patunayan ang kanyang pagiging inosente. Gayunpaman, gusto ng ama na tapusin na ang lahat doon at ayaw na niyang balikan pa ang nakaraan at pagkatapos ay umalis siya. Pinigilan siya ni Zogun at sinabi na marami pa silang pag-uusapan bukas. Gayunpaman, nang magising si Zogun kinabukasan, wala na ang kanyang ama, tumakas na naman siya. Ngunit bago umalis, tinulungan siya ng kanyang ama sa paglalaban ng kanyang sapatos na nagpaalala sa kanya ng mga masasayang alaala noong bata pa siya. Kung walang maling kaso 12 taon na ang nakalipas, marahil ngayon ay masaya silang nagsasama. Sa puntong ito, dumating si Zogun sa istasyon ng tren upang mag-imbestiga. Gusto niyang hanapin ang tren na nagdala sa kanya sa paralel na mundo. Sinabi ng mga empleyado doon na ang tren ay kasalukuyang nasa ilalim ng pagkukumpuni. Gustong umakyat ni Zogun para suriin ito, ngunit hindi niya inaasahan na ang salarin na pumatay sa ibang tao ay nasa loob din ng tren. Natagpuan niya ang ilang bagay na nahulog kay Zogun at nakita rin niya siya sa pamamagitan ng pinto. Nang malaman na may sumusunod sa kanya, gusto ng salarin na pumatay sa iba na takutin si Zogun. Sa pamamagitan ng kahon ng telepono sa tren, binalaan ng salarin si Zogun na huwag siyang sundan. Ngunit gusto ni Zogun na mahuli siya, kaya paano niya susundin ang kanyang utos? Nagbiro ang salarin na pumatay sa ibang tao na kung gusto mong mapahamak ang iyong pamilya, gawin mo. May naalala si Zogun at tinanong niya kung siya ba ang sumugod kay Seo Ki-ung sa tunay na mundo. Nang marinig niya ang sinabi niya, hindi siya umamin at tumawa lang ng malakas. May isa pang pagkakataon na dumating sa iyo upang tingnan kung mapoprotektahan mo siya sa pagkakataong ito. Ang ibig niyang sabihin ay si Seo Ki-ung sa paralel na mundo na ito, kaya alam ni Zogun na nasa panganib siya. Pagkatapos magsalita ng salarin, ibinaba niya ang tawag. Narinig ni Zogun ang tunog na nagmumula sa katabing silid, kaya tumakbo siya papunta doon, ngunit umalis na ang salarin. Tumakbo si Zogun palabas at natuklasan na sinunog niya ang lahat ng gamit niya. Dahil sa sitwasyong ito, lalo siyang nagpursige na mahuli ang taong ito. Sa umaga, dumating si Zogun sa kanyang opisina at nakita na si Seo Ki-ung ay inilipat sa kanyang koponan. Niyakap niya siya ng mahigpit, hindi niya gustong palampasin ang pagkakataong ito. Gustong protektahan ni Zogun si Seo Ki-ung at sabay na alamin ang katotohanan sa likod ng krimen, 12 taon na ang nakalipas upang mapatunayan ang pagiging inosente ng kanyang ama. Sa sandaling ito, nakatanggap ang pulisya ng impormasyon tungkol sa isang nawawalang kaso. Nagkasama sina Zogun at Seo Ki-ung sa pinangyarihan ng krimen. Sa daan, naalala ni Zogun ang mga alaala sa normal na mundo kasama si Seo Ki-ung noon, napakasaya nilang dalawa. Nang balikan ni Zogun ang sandaling ito, tanging puot na lang ang nararamdaman ni Seo Ki-ung para sa kanya, labis siyang nalungkot. Pagkatapos, pumunta silang dalawa sa bahay ng nawawalang biktima at natanto ni Zogun na ang nawawalang tao ay ang ika-negatibo 6 na biktima sa kaso ng gamaygang sa totoong mundo. Dinadala ng salarin na pumatay sa ibang tao ang katawan ng biktima mula sa paralel na mundo sa pamamagitan ng tren na naglalakbay sa dalawang mundo. Sa kabilang banda, natagpuan ni Seo Ki-ung ang ilang basag na bagay, marahil ay may nangyaring awayan dito. Mula sa kwento ng mga kapitbahay, nalaman nila na ang nawawalang babae ay nagpapaupa ng bahay sa isang binata na mahilig sa candy. Madalas siyang may utang sa upa kaya madalas silang nag-aaway. Sinabi ng mga kapitbahay sa pulisya kung saan nagtatrabaho ang mahilig sa candy kaya pumunta silang dalawa doon para hintayin siya. Nang bumalik ang mahilig sa candy at nakita na may pulis, agad siyang umikot at tumakas. Agad na sumakay si Zogun sa kotse para habulin siya, ngunit bigla siyang nakatanggap ng tawag mula kay Seo Ki-ung. Natagpuan niya ang resibo ng pagbili ng iligal na droga ng mahilig sa candy kaya maaari silang humingi ng warrant of arrest para sa kanya. Biglang may tunog ng kotse sa labas, bumalik na pala ang mahilig sa candy. Nag-aalala si Zogun na mapahamak si Seo Ki-ung kaya nagmamadali siyang bumalik. Sa kabilang banda, sinundan ni Seo Ki-ung ang lalaking iyon sa isang bodega. Hindi niya inaasahan na ito pala ang lugar kung saan niya ginawa ang kanyang krimen. Ang mahilig sa candy ay gustong sunugin ang bahay para sirain ang ebidensya. Natuklasan niyang may sumusunod sa kanya, kaya agad siyang tumakas. Sa sandaling ito, gustong sumugod ni Seo Ki-ung para apulahin ang apoy upang mapreserba ang ebidensya. Ngunit dumating si Zogun sa tamang oras para pigilan siya. Gusto mo bang masunog ng buhay? Huwag nang apulahin ang apoy para mapreserba ang ebidensya. Sa halip, maghati-hati kayo sa paghahanap sa mahilig sa candy. Bigla, sumugod siya para atakihin si Zogun. Hindi niya inaasahan na ang taong ito sa totoong mundo ay ang kanyang kasamahan. Sa oras na ito, nagising din ang seryosong si Zogun sa totoong mundo
Naalala niya ang sinabi sa kanya ng mga ngalakal ng candy. Natuklasan niya ang katawan ng patay na tao sa loob ng maleta sa istasyon ng tren. At binigyan din niya ang seryosong si Zogun ng isang hikaw na nahulog mula sa maletang iyon. Natanto niya na ito ang bagay na ninakaw sa maling kaso ng kanyang ama, 12 taon na ang nakalipas, kaya hindi ang kanyang ama ang pumatay sa iba. Ngayon, natanto rin ng seryosong si Zogun na siya ay inilipat sa ibang mundo, isang paralel na mundo sa kanyang mundo. Sa pagkakataong ito, nagpasya siyang hanapin ang tunay na kriminal upang patunayan ang pagiging inosente ng kanyang ama at linisin ang kanyang sariling pangalan. Sa sandaling ito, galit na galit ang mahilig sa candy at pinigilan si Zogun. Halos masuffocate siya, ngunit sa kabutihang palad, dumating ang kanyang kasamahan sa tamang oras upang iligtas siya at arestuhin ang mahilig sa candy. Ngayon, nagsimula na ang pulisya na siya sa atin ang silid na sinubukan ng mahilig sa candy na sunugin. Sigurado na mayroong mahalagang ebidensya sa loob. Pagkatapos, natagpuan nila ang isang meat grinder sa loob ng bodega. Kung makikita ang ififi ng biktima at ang mga fingerprint ng mahilig sa candy dito, ang kaso ay malulutas. Pagkatapos, bumalik si Zogun sa istasyon upang tanungin ang mahilig sa candy. Mariin niyang itinanggi na siya ang salarin at galit na sinisi si Zogun. 4 na taon na ang nakalipas, inaresto niya siya ng walang dahilan na naging dahilan kung bakit hindi siya makasama ng kanyang lola noong kailangan siya nito na naging sanhi ng pagkamatay niya. Dahil dito, labis na kinamuhian ng mahilig sa candy si Zogun. Hindi inaasahan na sa paralel na mundo, si Zogun ay napakawalang responde. Sa sandaling ito, pumunta si Zogun sa kanyang supervisor upang iulat ang mga resulta ng kanyang investigasyon. Gusto ng supervisor na agad na tapusin ng pulisya ang kaso, ngunit patuloy na tumutol si Zogun. Dahil alam niya na ang kaso na ito ay hindi lamang isang simpleng kaso ng pagpatay at pagtatago ng ebidensya. Sa kanyang totoong mundo, ito ay isang serye ng mga pagpatay. Gayunpaman, sinabi ng supervisor na wala pa siyang natatanggap na ulat tungkol sa ganoong kaso. Sa sandaling ito, biglang naalala ni Zogun na nasa paralel na mundo siya. Kinailangan niyang magpaliwanag sa pamamagitan ng pagsasabi na ang kaso ay isang lihim na investigasyon na ginawa niya, kaya kailangan niya ng oras upang makumpirma ito ng maayos. Nang bumalik siya sa opisina, pinuna ni Seo Ki-ung ang mga teorya ni Zogun bilang walang kabuluhan, ngunit hindi siya pinansin nito. Sa ngayon, si Zogun ay nag-aalala lamang sa sugat sa kamay ni Seo Ki-ung. Habang tinutulungan siyang lagyan ng benda, nakita niya ang isang peklat sa pulso ni Seo Ki-ung. Ano ang nangyari sa kanya sa mundong ito? Sino ang kasama niya pagkatapos mamatay ang kanyang ama? Naisip ni Zogun, sa totoong mundo, naprotektahan niya si Seo Ki-ung. Ngunit sa paralel na mundo, walang nagprotekta sa kanya. Paano nabuhay si Seo Ki-ung sa loob ng mga taong iyon? Naging masaya at masigla ba siya? Hindi niya inaasahan na sa paralel na mundo, pagkatapos ng pagpanaw ng kanyang ama, kailangang manirahan si Seo Ki-ung kasama ang kanyang madrasta. Madalas siyang sinasaktan ng babae, kaya nag-iwan ito ng peklat sa kanyang kamay. Dahil din dito, kinamumuhian ni Seo Ki-ung ang taong nagtulak sa kanya sa sitwasyong ito, na walang iba kundi ang ama ni Zogun. At kinamuhian niya rin siya, kahit na biktima lang din siya. Kinabukasan, ipinagpatuloy ni Zogun ang pagtatanong sa mahilig sa candy. Sinabi niya kay Zogun na nakita niya ang salarin sa gamegang. Ngunit sa kalagitnaan ng pagsasalita, huminto siya, gusto niyang pakawalan siya ni Zogun bago niya sabihin ang lahat. Pagkatapos, dinala ng gwardiya ng kulungan ang mahilig sa candy pabalik sa kanyang selda. Hiniram niya sa gwardiya ang nail cutter pagkatapos ay hindi niya ito ibinalik at sinabi na nilunok na niya ito. Pumayag ang gwardiya ng kulungan na dalhin siya sa doktor, ngunit sinamantala ng mahilig sa candy ang pagkakataon para pigilan ang gwardiya at tumakas mula sa bilangguan. Sa kabilang banda, dinala ni Zogun si Seo Ki-ung sa lugar kung saan sinabi ng mahilig sa candy na nakita niya ang salarin na pumatay sa iba na kinidnap ang biktima. Dito, natagpuan ni Zogun ang telepono ng biktima na nahulog noong kinidnap siya ng salarin na pumatay sa iba. Kaya, lahat ng sinabi ng mahilig sa candy ay totoo at hindi siya ang pumatay sa iba. Sa sandaling ito, nagkaroon ng biglaang pagpupulong ang pulisya. Kailangan nilang mahanap ang mahilig sa candy. Bagaman natanggap ng pulisya ang resulta ng pagsusuri ng EEG sa gilingan, hindi ito mula sa tao kundi sa hayop. Kaya, ang mahilig sa candy ay walang kinalaman sa nawawalang kaso. Ngunit dahil sa kanyang pagtatangka na sirain ang ebidensya, pinaghihinalaan ng pulisya na maaaring may iba pa siyang balak. Naalala ni Zogun na itinuring siya ng mahilig sa candy bilang ang taong pumatay sa kanyang lola. Marahil ang kanyang balak ay may kinalaman sa kanyang namatay na lola. Bagaman ang mahilig sa candy ay isang bastos na tao, mahal na mahal pa rin niya ang kanyang lola. Sa gabi, muling pumunta si Seo Ki-ung sa bahay ng mahilig sa candy. Natagpuan niya ang isang balita tungkol sa urban reform sa palengke kung saan nagtitinda ang lola ng mahilig sa candy. Kasabay nito, natuklasan din niya ang kamera na madalas niyang gamitin. Nalaman ni Seo Ki-ung na sinusubaybayan ng mahilig sa candy ang isang presidente na siyang nangunguna sa urban reform. Noong taon na iyon, inutusan ng presidente na ito ang mga tao na salakayin ang mga residente dito. Pinilit silang lumikas na nagresulta sa maraming sugatan. Ang lola ng mahilig sa candy ay walang tagapag-alaga noon, kaya ipinabalik siya ng ospital na nagdulot ng kanyang malungkot na kamatayan. Samantala, si Zogun ay nakulong din noon. Kaya, galit na galit siya kay Zogun, ngunit mas galit pa siya sa presidente. Sa gabi, nagdala ng kutsilyo ang mahilig sa candy sa bahay ng presidente at si Zogun ay papunta na rin doon. Sa ganoong paraan, naagapan niyang pigilan ang mahilig sa candy sa paggawa ng krimen, ngunit nagpasya siyang huwag patawarin ang presidente. Muntik na ring mamatay si Zogun, ngunit sa kabutihang palad,
dumating ang kanyang kasamahan sa tamang oras at binaril ang mahilig sa candy bilang babala. Hindi nagawa ng mahilig sa candy ang kanyang krimen, ngunit ang presidente ay nasaktan na. Natanto ni Seo Ki-ung na ang kwintas na suot ng babae ay ang kwintas ng kanyang ina. Noong bata pa siya, nakita niya ito sa mga alahas ng kanyang ina. Ngayon, natanto na rin ni Zogun na ang namatay na presidente ay ang ina ng salarin sa totoong mundo. Hindi niya inaasahan na sa paralel na mundo, siya ay nabuhay ng marangya, ngunit namatay siya ng maaga. Mula sa pinangyarihan ng krimen, mabilis na nahulaan ni Zogun ang salarin. Siya ang salarin na pumatay sa ibang tao sa gamaygang na matagal na niyang hinahanap. Dumating ang pulisya sa pinangyarihan ng krimen at dinala ang mahilig sa candy sa istasyon. Sa kabilang banda, abala pa rin ang forensic scientist sa pagsusuri sa pinangyarihan ng krimen. Sinabi ng forensic scientist kay Zogun ang modus operandi ng salarin na pinigilan niya ang biktima hanggang sa mamatay ito at pagkatapos ay pinukpok ang ulo nito gamit ang isang matigas na bagay. Sa katunayan, masyado nang pamilyar si Zogun sa mga detalye ng kasong ito sa totoong mundo, kaya bigla siyang nag-isip. Sa bawat pagkakataon, ang salarin ay karaniwang inilalagay ang mga katawan ng mga biktima sa isang maleta, dinadala sa tren at pagkatapos ay inihagis sa kanyang totoong mundo. Ngunit sa pagkakataong ito, iniwan niya ang katawan ng biktima sa pinangyarihan ng krimen. Tinulaan ni Zogun na maaaring nasira ang tren mula noong sumakay siya at lumipat sa mundong ito. Kaya, binago ng salarin ang kanyang modus operandi. Kinabukasan, pumunta si Zogun sa istasyon upang tanungin ang mahilig sa candy. Gusto niyang malaman niya ang tunay na pagkatao ng salarin. Ngunit matigas ang ulo ng mahilig sa candy at hindi siya nagsalita. Sa halip ay nagpapasalamat pa siya sa taong pumalit sa kanya sa pagharap sa presidente. Galit na galit si Zogun, pinigilan niya ang mahilig sa candy at sinabing, "Kung gayon, ipapakita ko sa iyo kung gaano kasakit ang mamatay." Ngunit tinakot lang siya ni Zogun at walang ginawang masama. Sinabi niya sa kanya na ang pagkamatay ay isang konsepto lamang. Ngunit ang tunay na pagdurusa ay ang masaksihan ang pagkamatay ng isang mahal sa buhay. Naiintindihan niya ang nararamdaman ng mahilig sa candy dahil nasaksihan din niya ang pagkamatay ng taong pinakamamahal niya. Mukhang nagbago ang isip ng mahilig sa candy dahil kay Zogun. Maya-maya, ibinalik siya sa selda, ngunit sa pinto ay nakita niya ang isang tao na siyang kumidnap sa biktima sa nawawalang kaso. Nang makita ito, agad na tumawag ang mahilig sa candy kay Zogun. Ang kidnapper ay kagagaling lang sa istasyon ng pulisya at may birthmark sa kanyang kamay at nagmamaneho ng itim na kotse. Hindi niya inaasahan na ang taong ito ay ang anak ng namatay na presidente. Sa pagkakataong ito, dumating siya sa istasyon ng pulisya upang magbigay ng pahayag tungkol sa kaso ng kanyang ina. Natanto ni Zogun na ang taong may peklat sa mukha ay ang salarin sa kanyang totoong mundo. Kaya, sinubukan ni Zogun na magtanong ngunit walang inilabas ang taong ito, kaya wala siyang nagawa kundi umalis. Gayunpaman, si Zogun ay hindi ordinaryong tao, kaya lihim niyang ipinasubaybayan ang lalaking may peklat sa mukha. Hindi inaasahan na sa sandaling siya ay ginalaw. Nagsimula na ang lalaking may peklat sa mukha na mag-alala. Sa gabi, nagmaneho siya ng kotse upang sirain ang ebidensya. Ngunit sa sandaling umalis siya, agad na lumitaw ang pulis at kinumpiska ang ebidensya. Kinaumagahan, natagpuan ng pulisya ang buhok ng mga biktima sa kotse. Matapos ang pagsusuri ng FFE, natukoy din nila ang pagkakakilanlan ng mga nawawalang tao. Ngayon, natagpuan ni Seo Ki-ung sa kotse ng lalaking may peklat sa mukha ang isang keycard na agad niyang kinilala bilang isang keycard sa isang gift pagkatapos. Si Zogun at Seo Ki-ung ay pumunta sa gift na ito at natagpuan nila ang locker ng lalaking may peklat sa mukha. Naglalaman ito ng armas at isang kahon ng alahas na ninakaw sa bahay ni Seo Ki-ung 12 taon na ang nakakaraan. Sa huli, nabunyag din ang tunay na salarin na pumatay sa kanyang ama. Ganap na walang kasalanan ang ama ni Do-won at inilabas ang warrant of arrest laban sa lalaking may peklat. Tinawag ngayon ng kanyang superior si Do-won sa opisina upang purihin siya sa paghahanap sa katotohanan ng isang komplikadong kaso. Kasabay nito, humingi rin ng paumanhin ang kanyang superior sa pagkakamaling ipinilit ang paratang sa kanyang ama. Hindi sinisisi ni Do-won ang kanyang superior dahil sa totoong mundo ay buong puso rin siyang ipinagtatanggol nito. Dahil dito, nadama din ni Do-won ang pagmamahal ng kanyang superior. Naniniwala rin siya na ang kahanay na mundong ito ay isang pagsubok lamang para sa kanyang sarili. Kahit na hindi naging maganda ang takbo ng mga bagay sa simula, gagawin niya ang lahat upang magkaroon ito ng pinakamahagandang resulta. Sa totoong mundo, nagpakita si Do-won na may seryosong mukha upang makipagkita sa baliw. Sa kahanay na mundo, nakita niya ito bilang ang nagmamaneho na bumangga sa kanyang ama, ngunit ayaw nitong umamin. Nakita ni Do-won ang seryosong mukha ng lalaki na ipininta ng baliw, at naalaala niya ang isa pang tao na nakaupo sa tabi nito noong sinubukan nitong banggain ang kanyang ama. Baka ang misteryosong taong iyon na nakaupo sa tabi niya ang tunay na utak sa likod ng lahat. Pagkatapos, tumakbo si Do-won na may seryosong mukha papunta sa Migang Station. Gusto niyang bumalik sa kahanay na mundo upang kumpirmahin. Biglang nagbago ang espasyo at oras, at ang tunog ng tren ay narinig mula sa kawalan. Papalapit na, iniisip ito ni Do-won na may seryosong mukha habang naghihintay ng oras ng tren. Bumalik sa kahanay na mundo, natuklasan ng pulisya ang lokasyon ng lalaking may peklat. Si Seo Ki-ung ay nag-iisang pumunta doon upang hulihin siya, at si Do-won, nang malaman ito, ay nagmadaling sumama sa kanyang kababayan. Ito ay isang palengke ng isda, ngunit inabandona na matapos ang reformasyon sa lungsod. Hinanap ni Seo Ki-ung ang lalaking may peklat, bigla na lang siyang kinontrol nito mula sa likuran. Sinubukan ng lalaki
lalaking may peklat na gamitin ang kutsilyo upang ukitan ng peklat ang mukha ni Seo Ki-ung. Ngunit mabilis niyang inilabas ang baril at itinutok ito sa kanyang ulo. Si Seo Ki-ung ay hindi pumunta dito para hulihin ang lalaking may peklat, ngunit para patayin ito upang ipaghiganti ang kanyang ama. Kasabay nito, dumating ang grupo ni Duwon sa palengke ng isda. Nagunahan sila sa paghahanap kay Seo Ki-ung nang biglang narinig ni Duwon ang putok ng baril. Pinatay ni Seo Ki-ung ang lalaking may peklat, pagkatapos ay kinuha niya ang baril at nais gawin ang isang bagay na masama, buti na lang at napigilan siya ni Duwon sa oras. Humingi siya ng paumanhin dahil hindi siya nasa tabi nito sa mahabang panahon, kaya kinailangan niyang magdusa ng husto. Niyakap ni Duwon si Seo Ki-ung nang hindi inaasahan na buhay pa ang lalaking may peklat at sinamantala niya ang pagkakataon upang tumakas. Habang abala ang dalawa sa paghahanap sa kanya, biglang nakatanggap ng tawag si Duwon. Ito si Duwon na may seryosong mukha, bumalik siya sa kahanay na mundo. Sinabi ni Duwon na may seryosong mukha kay Duwon na ang lalaking may peklat ay hindi ang tunay na salarin sa serye ng mga pagpatay. Kailangan nilang mahuli siya at pilitin siyang sabihin ang buong katotohanan. Biglang nahulog ang lalaking may peklat mula sa itaas, siya ay pinatay na rin ng baliw na gumagawa ng masama sa ibang tao. Lubos na nagulat si Duwon at naisip na hindi pa ba tapos ang bagay na ito. Pagkatapos, bumalik si Duwon sa kanyang opisina at isinalaysay niya sa kanyang superior ang sinabi sa kanya ni Duwon na may seryosong mukha. Marahil ang lalaking may peklat ay may kasabwat at siya ang tunay na utak sa likod ng lahat. Ngayon, nais ng kanyang superior na itigil na ni Duwon ang pag-imbestiga sa kaso at pumunta sa isang lugar. Ito ang ospital kung saan nagpapagaling ang kanyang ama. Mayroon siyang cancer at nais na makasama ang kanyang anak sa huling pagkakataon. Nang matanggap ang balita, nagmadaling pumunta si Duwon sa kanyang ama. Paglabas ng istasyon ng pulisya, pinigilan si Duwon ni Duwon na may seryosong mukha. Hindi niya inaasahan na babalik ito at mas malakas na ngayon. Nais ni Duwon na may seryosong mukha na ibalik ni Duwon ang lahat sa dati. Umalis ka sa aking mundo at hindi rin ako magpapakita sa iyong mundo. Pagkatapos, dinala nila ang isa sa Riles kung saan nagsimula ang lahat. Tinanong ni Duwon si Duwon na may seryosong mukha kung bakit lumitaw ang baliw na iyon sa kahanay na mundo at hindi sa totoong mundo. Sa tanong na iyon, kahit ang mga ninuno ay hindi makasagot, ngunit tiyak na may dahilan sa lahat ng bagay. Kahit na ang katotohanang mayroon tayong magkakaibang personalidad sa dalawang mundo ay mayroon ding dahilan. Nararapat lang na mahuli muna ang baliw na nagdudulot ng pinsala sa ibang tao at pagbayarin sa kanyang mga kasalanan. Hindi sumasang-ayon si Duwon na may seryosong mukha na palitan siya ni Duwon sa mundong ito. Ngunit dahil binigyan siya ng pagkakataon ng tadhana, determinadong manatili si Duwon upang protektahan ang taong mahal niya. Matapos nito, kaagad silang nagkaroon ng digmaan. Naniniwala si Duwon na may seryosong mukha ang pinakawalang kwentang bahagi ng kanyang sarili. Ngunit kaya kong iligtas ang aking ama, samantalang ikaw sa iyong mundo, hindi mo man lang maipagtanggol ang taong mahal mo. Nasaktan si Duwon sa sinabing ito at naramdaman niya ang matinding sakit. Tumayo si Duwon na may seryosong mukha at sinabing, huhulihin ko ang baliw na pumapatay sa mga tao at bumalik ka na sa iyong mundo. Kahit na hindi naging maganda ang takbo ng mga bagay sa simula, gagawin niya ang lahat upang magkaroon ito ng pinakamahagandang resulta. Sa totoong mundo, nagpakita si Duwon na may seryosong mukha upang makipagkita sa baliw. Sa kahanay na mundo, nakita niya ito bilang ang nagmamaneho na bumangga sa kanyang ama, ngunit ayaw nitong umamin. Nakita ni Duwon ang seryosong mukha ng lalaki na ipininta ng baliw, at naalaala niya ang isa pang tao na nakaupo sa tabi nito noong sinubukan nitong banggain ang kanyang ama. Baka ang misteryosong taong iyon na nakaupo sa tabi niya ang tunay na utak sa likod ng lahat. Pagkatapos, tumakbo si Duwon na may seryosong mukha papunta sa Migang Station. Gusto niyang bumalik sa kahanay na mundo upang kumpirmahin. Biglang nagbago ang espasyo at oras, at ang tunog ng tren ay narinig mula sa kawalan. Mamaya, inilabas ni Duwon si Seo Kyung para maglakad-lakad. Sinabi niya rito na marahil nakita ng kanyang ama ang tunay na baliw na nananakit sa ibang tao. Ngunit mayroon siyang sakit na pagkalimot sa pagtanda, kaya wala na siyang maalala. Gustong subukan ni Seo Kyung na gamitin ang hypnosis upang balikan ang nakaraan, ngunit maaaring mapanganib ito sa kanyang buhay. Hindi sinasadyang narinig ito ng ama ni Duwon, kaya nagpa siyang magpa-hypnosis. Sa sandaling ito, bumalik si Seo Kyung sa istasyon ng pulisya, at nakasalubong niya ang isang taong kamukhang-kamukha ni Duwon, ngunit malinaw na nasa ospital ito kasama ang kanyang ama. Sinundan ito ni Seo Kyung sa kuryosidad at lumabas na ito pala ay si Duwon na may seryosong mukha. Pumunta siya sa silid ng ebidensya upang hanapin ang isang bagay. Ito ay ang sako ng mga gamit ng lalaking may peklat na mayroong isang tableta sa loob. Ngayon na natuklasan na siya ni Seo Kyung, natanto ni Duwon na may seryosong mukha na ito ang taong gusto niyang protektahan ni Duwon. Tinanong ni Seo Kyung kung paano siya nasa ospital kasama ang kanyang ama at lumitaw siya sa silid ng ebidensya. Alam ni Duwon na may seryosong mukha na hindi pa nakabalik si Duwon sa totoong mundo, ngunit ayaw niyang makipagtalo kay Seo Kyung kaya tumahimik siya at umalis. Pagkatapos, dinala ni Duwon na may seryosong mukha ang tableta para suriin at nalaman niya na ito ay gamot para sa isang partikular na sintomas. Ang mga taong may ganitong sakit ay kailangang regular na uminom ng gamot, kung hindi ay hindi gagana ng maayos ang kanilang katawan. Ang bilang ng mga taong may ganitong sintomas ay napakababa, mayroon lamang halos 100 tao sa buong bansa na may sakit. Hinihiling ni Duwon na may seryosong mukha sa doktor na ibigay sa kanya ang listahan ng mga taong iyon upang matagpuan ang tunay na salarin sa serye ng mga pagpatay. Kinabukasan, inimbitahan ni Seo Kyung ang kanyang kaibigan na isang sikat na hypnotist. Sa proseso ng pagbabalik tanaw sa nakaraan, naalaala ng ama ang pangyayari 12 taon na ang nakakaraan. Ang mukha ng salarin ay
ay lumitaw na malabo sa kanyang harapan, ngunit hindi niya ito makilala. Gayunpaman, naaalala ng ama ang isang detalye na ibinagsak ng baliw na nananakit sa ibang tao ang bote ng gamot sa pinangyarihan. Naalala ni Seok yung nang umuwi siya, wala siyang nakitang bote ng gamot. Siguro bumalik ang salarin upang kunin ito dahil kung matagpuan ng pulisya. Ang bote ng gamot na ito ay makakatulong sa kanila upang madaling matukoy ang salarin. Nang lumabas si Do-won at Seok yung sa silid ng pasyente, biglang kinuha ng hypnotist ang isang music box. Ito ay dating nasa bahay ng biktima 12 taon na ang nakakaraan. Nang marinig ang tunog, biglang nakilala ng ama ang salarin at hindi niya inaasahan na ito pala ay ang hypnotist. Kaagad siyang nais na ipaalam ito sa kanyang anak, ngunit natuklasan siya ng doktor. Nang bumalik si Do-won at Seok yung sa silid, na-hypnotize na ang ama. Nakita ni Do-won at Seok yung na natutulog na siya, kaya sumakay na sila sa kotse at bumalik sa trabaho. Sa gabi, si Do-won na may seryosong mukha ay lumakad papunta sa silid ng pasyente upang bisitahin ang kanyang ama. Nang malaman niya ang dahilan sa likod ng lahat ng bagay, bigla siyang nagsisi dahil sa maling pag-aakala sa kanyang ama. Nangako si Do-won na may seryosong mukha na ilalabas niya ang tunay na salarin sa liwanag. Nang umalis siya, pumasok ang doktor sa silid ng pasyente ng kanyang ama. Nilayan niyang mag-iniksyon ng isang gamot upang maipadala siya sa kabilang buhay ng mas maaga. Gayunpaman, sa sandaling iyon, bumalik ang mga sintomas ng kanyang sakit kaya nawala ang magandang pagkakataon. Nagising ang ama at nagmadaling tumakas. Bumalik si Do-won na may seryosong mukha at nang matuklasan niyang nawawala ang kanyang ama, nagmamadali siyang hinanap ito. Sa pagkalito, ipinaalam din niya kay Do-won ang lahat. Pagkatapos matanggap ang impormasyon, nagmaneho pabalik si Do-won at Seok yung sa ospital. Nangyari ang pangyayari eksaktong tulad ng 12 taon na ang nakakaraan. Iniligtas ni Do-won na may seryosong mukha ang kanyang ama na muntik ng mabangga. Ngunit ang baliw na nananakit sa ibang tao ay nagmaneho pa rin patungo sa dalawa. Nang dumating si Do-won na nagmamadali, nakita niyang malubha ang pinsala ng dalawa. Marahil ay tadhana na ang nagtakda na anuman ang mangyari sa alinmang mundo, kailangan niyang saksihan ang pagkamatay ng kanyang mga mahal sa buhay. Sa sandaling ito, dumating na rin si Seok yung sa pinangyarihan ng trahedya. Nakita niya ang isang patay na si Do-won at isang buhay na Do-won na nakatayo sa harap niya at labis siyang nagulat. Kinabukasan, ang dalawa ay dinala sa morgue. Gusto ni Seok yung nakumpirmahin kung ang taong dinala sa morgue ay si Do-won. Pagkatapos ng pag-verify ng fingerprint, lumabas na si Do-won nga ito. Sa ngayon, pumasok si Do-won at galit na tinanong siya ni Seok yung kung sino siya. Sumagot si Do-won, ako nga, at pagkatapos ay nagpa-fingerprint test din siya. At nakita na siya rin ay si Seo Do-won. Pagkatapos, isinalaysay ni Do-won ang tungkol sa kahanay na mundo kay Seok yung at sa kanyang kaibigan na forensic scientist. Pareho silang nahirapan na maniwala at hindi rin alam ni Do-won kung paano ipaliwanag, kaya hinayaan na lang niya na patunayan ng oras. Maaga sa umaga, ginanap ang libing ng ama ni Do-won at dumalo rin ang doktor. Nabigla siya nang makita si Do-won na buhay pa at naisip na hindi ba niya ito mismo ang pumatay. Nagsimulang matakot ang doktor dahil hindi niya alam na magkaiba ang Do-won na nasa harapan niya at ang patay na. Sa sandaling ito, nakatanggap si Do-won ng tawag sa telepono na nagsasabing natagpuan na ng pulisya ang taong tumakas pagkatapos ng aksidente. Sinubukan niyang labanan ang pulisya, ngunit mabilis na dumating si Do-won at nakontrol ang lalaking ito. Ngayon, inamin ng tumakas na nakita niya ang isa pang tao na pumatay sa dalawang iyon. Kaya ang nangyari sa kanila ay hindi lang basta aksidente. Gusto ni Do-won na kumpirmahin kaya pumunta siya sa morgue upang hanapin ang katawan ni Do-won na may seryosong mukha. Sa liig niya ay mayroon niyang marka na eksaktong tulad ng sa mga naunang biktima. Napagtanto din ni Do-won na ang lahat ay gawa ng baliw na pumapatay ng mga tao na hinahanap ng pulisya. Sa sandaling ito, naalaala ni Do-won ang sinabi ni Do-won na may seryosong mukha na wala siyang maipagtanggol. Sa pag-iisip nito, lalo pang nalungkot si Do-won dahil sa kanyang kawalan ng silbi. Sa sandaling ito, biglang lumapit si Seo Kyung upang kausapin siya. Kahit nasa kahanay na mundo o sa ano pamang mundo, sino man ang kapitan, naniniwala akong mahuhuli mo ang tunay na salarin. Sa pagkakataong ito, determinadong hindi nahahayaan ni Do-won na maulit ang mga bagay at tiyak na poprotektahan niya si Seo Kyung. Sa gabi, ang baliw na nananakit sa ibang tao ay nagpatuloy sa kanyang krimen at sa pagkakataong ito, pinuntirya niya ang isang matandang babae. Pagkatapos niyang kontrolin ang biktima hanggang sa mamatay ito, patuloy niyang pinukpok ng martilyo ang ulo ng biktima. Sinabi ng baliw na nananakit sa ibang tao na hindi ito ang huling biktima. Nais niyang sumali ang huling biktima sa isang mas kawili-wiling laro. Lumalabas na ang baliw na nananakit sa ibang tao ay mayroong sakit na namana mula sa kanyang lola na nagiging sanhi ng paninigas ng kanyang mga kamay at paa kung hindi siya inom ng gamot. Nakita niya ang kanyang lola bago ito namatay kaya alam niya ang takot na nararamdaman kapag haharap ka na sa kamatayan. Bigla na lang, ang baliw na nananakit sa ibang tao ay nais din na maranasan ng iba ang takot sa walang hanggang pag-alis tulad niya. Kaya naman isinagawa niya ang serye ng mga pagpatay. Isa nga siyang maisakit na tao. Pagbalik sa pulisya, muli nilang binabalikan ang mga kaso sa serye ng mga pagpatay upang hanapin ang karaniwang punto ng mga biktima. Ngunit kahit anong hanap nila, ang resulta ay hindi maganda. Sa sandaling ito, dumating ang pamilya ng isang biktima upang kunin ang mga naiwan nitong gamit para sa libing. Sa gitna ng mga naiwan nitong gamit, biglang natuklasan ni Zogun ang isang bag ng mga espesyal na gamot dahil ito ay isang uri ng pampakalma.
Mayroong napagtanto si Zogun kaya hiniling niya sa kanyang kasamahan na suriin ang kasaysayan ng paggamit ng pampakalma ng mga biktima. Sa pamamagitan ng ulat, nalaman ni Zogun na ang lahat ng mga biktima ay gumagamit ng pampakalma na nakuha mula sa parehong klinika ng doktor. Pagkatapos ng pag-iisip, biglang natanto niya na marahil siya ang salarin. Kailangan ni Zogun na kumpirmahin ang isang bagay kaya agad siyang umalis. Sa kabilang banda, pumunta si Seo Ki-ung upang makipag-usap sa doktor. Bigla siyang tinanong nito tungkol sa nangyari 12 taon na ang nakakaraan kaya ikinuwento ni Seo Ki-ung ang lahat. Noon, dahil umuulan, nahuli siya sa pag-uwi kaya nakatakas ang salarin. Nakangiti na sinabi ng doktor, kung umuwi ka ng mas maaga, marahil ay kasama ka na roon sa tabi ng iyong ama. Nagsimulang maramdaman ni Seo Ki-ung na ang mga sinabi ng doktor ay mahirap intindihin, parang naging ibang tao siya. Sa sandaling ito, pumunta si Zogun sa isang medikal na laboratorio. Ipinadala niya ang EKG sample na nakuha mula sa kuko ni Zogun na may seryosong mukha at ang EKG ng doktor upang suriin kung sila ay isa. Hindi inaasahang tumugma ang resulta. Ito ay nagpapatunay na ang doktor ang salarin sa serye ng mga pagpatay sa Gamegang. Kaagad pagkatapos, tumawag si Zogun upang babalaan si Seo Ki-ung na mag-ingat sa lalaking ito, ngunit ang sumagot sa telepono ay ang doktor. Kinausap niya si Seo Ki-ung at nais ng doktor na maglaro si Zogun, ngunit kailangan niya munang hanapin ang kanyang lokasyon. Titingnan niya kung mapoprotektahan niya ang taong mahal niya sa pagkakataong ito. Agad, gumamit si Zogun ng gifi upang hanapin ang isang eksibisyon. Ang baliw na nananakit sa ibang tao ay naghihintay sa kanya roon. Naghanap si Zogun sa loob ng ilang sandali, ngunit hindi niya ito nakita. Bigla na lang lumitaw ang baliw na nananakit sa ibang tao. Nang makita ito, agad na itinutok ni Zogun ang baril sa kanya, ngunit tumatawa pa rin ang baliw na nananakit sa ibang tao. Sumuko na ako sa pulisya dahil marami na akong napatay na tao. Tinanong ni Zogun kung nasaan si Seo Ki-ung at tumawag sa kanya ang baliw na nananakit sa ibang tao. Lumabas na wala pa siyang ginagawa kay Seo Ki-ung. Dinala ng pulisya ang baliw na nananakit sa ibang tao sa istasyon para sa interogasyon. Sa silid ng interogasyon, patuloy na pinukaw ng lalaking ito si Seo Ki-ung upang sugurin siya. Nang makita ito ni Zogun, hindi siya mapakali at sumugod upang suntukin siya habang nanatiling kalmado si Seo Ki-ung. Hindi ako magpapagalaw sa iyo dahil magdurusa ka sa harap ng hukuman. Ngayon, sinabi ng baliw na nananakit sa ibang tao sa kanila ang isang bagay. Kung hindi nila mahanap ang mga katawan ng mga biktima, hindi siya maaaring hatulan ng pulisya. Sinamantala ng baliw na nananakit sa ibang tao ang katotohanan na inilipat niya ang mga katawan ng mga biktima sa ibang mundo upang makatakas sa parusa. Ang kanyang laro ay upang gawing walang magawa ang pulisya. Kahit na alam nila kung sino ang salarin sa serye ng mga pagpatay, wala silang magagawa sa kanya. Mula sa pag-amin ng kasalanan hanggang sa pagkakaroon ng ebidensya, upang hatulan, mayroong 48 oras. Kaya, mayroon na lamang ang pulisya ng 43 oras upang hanapin ang ebidensya ng krimen ng baliw na nananakit sa ibang tao. Gayunpaman, ito ay napakakomplikado dahil tinago niya ng mabuti ang kanyang mga pamamaraan. Hindi rin siya nag-iwan ng mga sugat o fingerprints sa pinangyarihan. Ang oras ay apurahan at kailangang makipag-unahan ang lahat sa oras upang mahuli ang lalaking ito. Ginulpi ng pulisya ang mga lugar na pinag-iistayan ng baliw na nananakit sa ibang tao upang maghanap ng ebidensya, ngunit wala rin silang nakitang bakas. Sa sandaling ito, inilabas ni Zogun ang resulta ng pagsubok ng EKG na nakuha sa katawan ni Zogun na patay na. Gayunpaman, kung isa sa publiko ito, malalaman ng lahat na hindi siya kabilang sa mundong ito. Sa oras na iyon, kailangan niyang bumalik sa kanyang totoong mundo, ngunit ngayon, wala na siyang oras para mag-isip ng malalim. Nagmadaling tumakbo si Zogun at Seo Ki-ung sa morgue upang kunin ang katawan ni Zogun na may seryosong mukha at dalhin ito para sa publikasyon. Ngunit may nagpalit ng katawan at ito ay tiyak na itinanghal ng baliw na nananakit sa ibang tao. Naplana na niya ang hakbang na ito, kaya walang magawa ang pulis kundi panoorin ang pagtatapos ng takdang panahon para sa pag-usig. Dahil walang ebidensya, pinalaya ang baliw na nanggugulo sa iba. Ngayon, pinaalam niya sa pulisya na may isa pang biktima na naging abo 3 araw na ang nakalilipas. Ang baliw na nanggugulo sa iba ay hindi pa naililipad ang katawan ng taong iyon para sa paglilibing. Kung gusto mong hulihin siya, hanapin ang biktimang ito. Sa gabi, pauwi na sana si Seo Ki-ung nang pinigilan siya ni Zogun. Natatakot siyang maging susunod na target ng baliw na nanggugulo sa iba. Walang magawa, sumang-ayon na lang si Seo Ki-ung na manatili sa tabi ni Zogun para protektahan siya nito. Kinabukasan, natagpuan ng pulisya ang impormasyon tungkol sa biktima na binanggit. Iniulat na nawawala siya 4 na araw na ang nakalipas. Pagkatanggap ng balita, mabilis na nagtungo ang pulisya sa pinangyarihan. Sa pag-iisip, naisip ni Zogun na inilagay ng baliw na nanggugulo sa iba ang katawan ng biktima sa malapit. At totoo nga, iniwan ng gunggong ang katawan ng biktima sa pinangyarihan ng krimen. Kinuha niya ang maleta. Ngayong gabi ay ang araw para sa paglilibing sa katawan na ito. Sa gabi, umulan na nagpaalala kay Zogun na tuwing umuulan, ang tren na iyon ay dumadaan sa pagitan ng dalawang mundo. Siguradong dadalhin ng baliw na nanggugulo sa iba ang katawan na iyon para sa paglilibing ngayong gabi. Walang pag-aalinlangan, mabilis na tumakbo si Zogun sa istasyon ng tren at umakyat sa tren upang maghanap. Sa paglalakbay sa mga istasyon, natagpuan din sa wakas ni Zogun ang maleta na naglalaman ng katawan ng biktima. Biglang sumulpot ang baliw na nanggugulo sa iba at tinutukan si Zogun ng baril mula sa likuran. Lumingon siya at labis na nagulat si Zogun nang makita niya na ang salarin na matagal na niyang hinahanap ay walang iba kundi ang kanyang superior. Nagpaputok siya kay Zogun na naging dahilan ng pagkahulog niya mula sa tren at pagbalik sa totoong mundo. Dahil malubha ang kanyang pinsala, kailangan niyang maospital para magpagaling. Nang magising siya
siya, agad na gustong hanapin ni Zogun ang kanyang superior. Ngunit nag-resign na ito ilang araw na ang nakalipas. Sa gabi, personal na pumunta si Zogun sa bahay ng kanyang superior. Ngunit wala rin siya doon. Pumasok siya at pagkatapos ng paghahanap, nakakita si Zogun ng isang litrato. Hindi inaasahan, mayroon pa palang anak na lalaki ang kanyang superior at siya ay walang iba kundi ang baliw na nanggugulo sa iba. Ang superior ang naglilinis sa mga pinangyarihan ng krimen para sa kanyang anak. Sa loob ng mahabang panahon, nilinlang niya ang lahat. Napuno ng galit si Zogun at gusto niyang hanapin ang kanyang superior para tanungin siya ng direkta. Kinabukasan, pumunta ang kanyang kaibigan na forensic na siyang nagbigay ng mga resulta na ipinahanap ni Zogun tungkol sa pamilya ng kanyang superior. Pagkatapos ng isang mahabang araw ng paghahanap, natuklasan niya na mayroon talagang anak na lalaki ang babae. Pagkatapos, sinabi ng kaibigan niyang forensic kay Zogun ang address ng bahay nila para mabilis siyang makapunta roon. Hindi inaasahan, sa totoong mundo, ang baliw na nanggugulo sa iba ay may sakit at nakaratay sa kama. Gusto ng superior na tapusin na ang lahat kaya pinutol niya ang tubo ng gastang para gawin ang maling bagay. Mabilis na pumasok si Zogun at natuklasan ang kakaiba. Tumakbo siya upang patayin ang gas at buksan ang lahat ng pinto. Salamat na lang at nailigtas niya ang kanyang superior. Sa oras na ito, lumuhod siya upang humingi ng tawad kay Zogun para sa lahat ng krimen na nagawa nilang mag-ina. Sa pinangyarihan ng krimen, 12 taon na ang nakalilipas, natagpuan ng superior ang gamot ng kanyang anak. Nang malaman niyang ang kanyang anak ang salarin, ginawa niyang matapos ng mas maaga sa inaasahan ang kaso. Nang dadalhin na ni Zogun ang kwintas para mag-self-surrender, ang superior, na alam na maisihin ng kanyang anak ang kwintas, ay sinubukan ding kumbinsihin siya. Ngayon, gusto ni Zogun na pagbayaran niya ang kanyang mga pagkakamali. Kung hindi nasugatan ang kanyang anak at naging paralisado, patuloy sana niyang tinulungan ang anak sa paggawa ng krimen. Nasaksihan ni Zogun ang nangyari sa parallel world, kaya gusto niyang bumalik doon para protektahan si Seokyu. Ibinigay niya ang gawain ng pag-aresto sa superior at sa baliw na nanggugulo sa iba. 12 taon na ang nakalilipas sa kanyang mga kasamahan at mabilis na umalis. Sa parallel world, nawawala na si Zogun sa loob ng ilang araw kaya labis na nag-aalala ang lahat. Naalala ni Seokyu ang sinabi ni Zogun tungkol sa tren na dumadaan sa dalawang mundo. Tumakbo siya sa gamegang para tingnan pero may nagpahinto sa tren. Tuliro na naglalakad si Seokyu sa Riles at nagkataon namang pumunta rin si Zogun mula sa totoong mundo sa Riles. Sa sandaling iyon, kahit nasa magkaibang mundo sila, nararamdaman pa rin nila ang isa't-isa na nagpapakitang talagang kahanga-hanga ang pag-ibig. Kinabukasan, pumunta si Seokyu sa doktor dahil nalaman niya na ang huling biktima na target niya ay hindi siya kundi ang kanyang tunay na ina na nag-abandona sa kanya. Galit ang doktor sa ina na nagbigay sa kanya ng nakakatakot na sakit. Para mamuhay siya sa takot na bigla siyang babalik sa lupa. Hahanapin ni Seokyu ang ina bago pa magawa ng doktor ang kanyang krimen. Gayunpaman, sa parallel world, hindi pa alam ni Seokyu na ang kanyang superior ang ina ng doktor. Ngayon, tumatawa ang doktor at sinabing siya ang mananalo sa huling laro. Sinimulan ni Seokyu ang laro kasama ang doktor at inutusan niya ang kanyang mga kasamahan na subaybayan siya. Sa sandaling ito, nagpadala ang doktor ng mensahe sa kanyang ina at ito ang mga sigaw ng mga biktimang ginawa niyang abo. Isa siyang tunay na halimaw, hindi inaasahan na magagawa niya ang mga bagay na ito. Pagkatapos, inimbitahan ng doktor ang superior sa bahay kung saan sila nakatira upang magkita. Una, inasikaso ng doktor ang pulis na sumusubaybay sa kanya at saka umalis. Sa kabilang banda, mabilis ding umalis ang superior, ngunit nakita siya ni Seokyu. Hindi pa alam ni Seokyu na ang superior ang ina ng doktor, kaya hindi siya nag-alala. Pagbalik sa kanyang opisina, nakilala ni Seokyu ang isang doktor na dumating upang hanapin si Dugon. Ito ang doktor na ipinagkatiwala ni Dugon na maglista ng mga pasyente na may kakaibang sindrom. Sa listahan, nagulat si Seokyu nang makita ang pangalan ng superior. Walang pag-aalinlangan, agad na naghanap si Seokyu ng impormasyon tungkol sa superior at natuklasan na mayroon siyang anak na lalaki. Matapos pag-ugnayin ang lahat, napagpasyahan ni Seokyu na ang superior ay ang ina ng nakakatakot na doktor. Nagmamadali siyang pumunta sa bahay ng babae upang pigilan ang isang krimen na mangyayari pa lang. Pagbalik sa totoong mundo kasama si Dugon, sinusubukan niyang bumalik sa parallel world. Ngayon, napagtanto niya na saan man siya sa mundo, ang tadhana ay nakatakda na. Kung hindi siya kikilos upang pigilan ito, ang lahat sa totoong mundo ay mangyayari rin katulad ng nangyari sa parallel world. Naroon pa rin sa panganib si Seokyu at kailangang bumalik ni Dugon upang pigilan itong mangyari. Pag-uwi ng superior, naroon na ang baliw na nanggugulo sa iba at naghihintay sa kanya. Ang huling party na magtatapos sa lahat ay magaganap na at magkaharap na silang mag-ina. Nagtanong ang ina tungkol sa audio files ng mga sigaw ng mga biktima na ipinadala sa kanya ng kanyang anak dahil nakatago ang lahat ng iyon sa kanyang telepono. Sinabi ng baliw na nanggugulo sa iba sa kanyang ina na kumain muna sila at ibibigay niya ang telepono sa kanya. Sa sandaling iyon, tinanong ng baliw na nanggugulo sa iba ang kanyang ina kung bakit hindi niya pinigilan ang kanyang mga krimen at tinanong kung siya ba talaga ang kanyang ina. Nang marinig ito, sumagot ang superior na dahil nanay siya ng anak kaya gusto niya itong protektahan.
Ngunit ang paraan ng pagprotekta niya ang naging dahilan kung bakit naging halimaw siya. Gusto niyang protektahan ang kanyang dangal bilang pulis, hindi siya. Sa kabilang banda, dinala din ng baliw na nanggugulo sa iba ang pulis sa bahay. Nang magising siya, sinubukan niyang putulin ang tali upang makatakas. Nang marinig ang ingay, mabilis na lumabas ang baliw na nanggugulo sa iba at ang kanyang ina. Nang makita ang pulis na sinusubukang tumakas, kinuha ng gunggong ang isang stick at pinalo ang ulo ng batang pulis. Tumingin siya sa kanyang superior para humingi ng tulong, ngunit walang milagrong nangyari. Ngayon, lumingon ang baliw na nanggugulo sa iba sa kanyang ina at tinanong kung hindi pa rin niya siya pipigilan. Nang marinig ang tanong ng kanyang anak, kinuha ng superior ang stick at pinalo ang pulis at sinabing poprotektahan ka ni nanay magpakailanman. Nagalit ang baliw na nanggugulo sa iba at nagawa niyang makuha ang atensyon ng kanyang ina at gusto niyang operahan siya gamit ang isang kutsilyo. Biglang sumulpot si Seo Ki-ung at binaril ang walang utang na anak na ito at pagkatapos ay tumakbo siya patungo sa kanyang nasugatang kasamahan. Sa sandaling ito, biglang tinutukan ng superior ng baril si Seo Ki-ung na nagulat at lumingon. Kapag sinimulan mo na ang daan ng krimen, kailangan mong ituloy hanggang sa dulo. Ngayon lang naintindihan ni Seo Ki-ung na ang superior ang tumutulong sa baliw na nanggugulo sa iba para gawin ang kanyang mga krimen. Nang makita ang nangyayari, tumawa ang gunggong at tinanong ang kanyang ina kung bakit niya ito ginawa. Dahil sa isa pang parallel world, nakita ng superior ang kanyang anak na namatay. Kaya, nang marinig ang sinabi ng kanyang anak, diretsong sumagot siya na, dahil lang nanay mo ako. Biglang may tumawag na ikinagambala ng superior. Gamit ang pagkakataong iyon, itinulak ni Seo Ki-ung ang babae at tumakas. Tiningnan ng superior ang kanyang anak sa huling pagkakataon at hinikayat siyang subukang mabuhay. Dahil ginawa kitang halimaw, ako ang tatapos sa lahat. Pagkatapos, hinanap niya si Seo Ki-ung na tumakas mula sa paghabol sa kanya. Biglang sinubukan ni Seo Ki-ung na salakayin siya, ngunit siya naman ang inatake. Plano ng superior na gawing abo si Seo Ki-ung, ngunit hindi niya inaasahan na susulpot si Do-won. Sa sandaling ito, bihag niya ang anak ng babae. Nabuhay ka para protektahan ang iyong anak at nabuhay ako para protektahan ang mahal ko. Mabilis na dumating ang pulisya sa pinangyarihan at inaresto ang dalawang mag-ina. Niyakap ni Do-won si Seo Ki-ung at labis na nag-alala para sa babaeng mahal niya. Hanggang sa sandaling ito, gusto pa rin ng superior na protektahan ang kanyang anak. Hindi niya napagtanto na lumampas na siya sa hangganan. Sa sandaling iyon, ang baliw na nanggugulo sa iba ay lumingon at sinabi sa kanyang ina, pagkatapos ng lahat, napagtanto ko na ang huli kong target ay hindi ikaw, kundi ang taong pinoprotektahan mo ng buong puso. Pagkatapos sabihin ito, inagaw niya ang baril sa kamay ng pulis at nagpakamatay. Nang makita siyang umalis ng ganoon, nagulat at nabigla ang lahat. Sa wakas, ang taong madalas gumawa ng masamang gawain ay kailangan ding magbayad para sa kanyang mga kasalanan. Ang taong namatay ay wala na at ang naiwan na lang ay ang kanyang ina na kailangang dumanas ng karampatang parusa mula sa batas. Hawak na ni Do-won ang lahat ng ebidensya na nagpapatunay sa mga krimen nilang mag-ina. Hindi siya makakatakas sa oras na ito kahit sa panaginip. Gayunpaman, bigla siyang tumawa na parang nakain ng lason at sinabi kay Do-won, hindi magtatagal, kailangan mong dumanas ng karampatang parusa para sa iyong ginawa. Iyan ang bunga ng iyong pagtawid sa hangganan sa pagitan ng dalawang mundo. Kinabukasan, nakipagkita si Do-won kay Seo Ki-ung upang sabihin ang lahat ng nararamdaman niya. Sa wakas, tapos na ang lahat at oras na para magsimula sila ng bagong buhay. Ngayon, hindi na gustong bumalik ni Do-won sa totoong mundo na pinagmulan niya. Gusto na lang niyang manatili sa parallel world para makasama si Seo Ki-ung magpakailanman. Nang dumilim ang gabi, nag-aatubiling umuwi si Seo Ki-ung nang matuklasan niya na may pumasok sa kanyang bahay. Bago pa siya makareact, sinugod na siya ng estranghero at sinaksak ng ilang beses. Nang mabilis na dumating si Do-won, ang nakita niya ay isang senaryo na eksaktong katulad ng nangyari sa totoong mundo. Siguro ba hindi kayang baguhin ng tao ang kapalaran na dapat niyang matanggap kung ang tadhana ay nakatakda na? Noong ilang araw lang ang nakalipas ay sinabi niya ang mga babala na iyon sa kanya. Ngayong nangyari na ang lahat, mapagkumbaba niyang inamin ang lahat kay Do-won. Sa huli, isa rin siyang estranghero mula sa ibang mundo. Hindi pa nagtatagal, nagpasya siyang pumunta sa mundong ito upang baguhin ang malagim na kapalaran nilang mag-ina. Pagdating niya, nalaman niya na ang kanyang sarili sa mundong ito ay ginawa ng abo ng walang awa. Kaya, isang araw, bigla niyang napagtanto na ang tadhana ay isang bagay na hindi mo kayang baguhin. Bukod pa rito, hindi lang ang superior at si Do-won ang may kakayahang maglakbay sa pagitan ng dalawang parallel world, kundi marami pang iba. Ang lahat ng taong may ganitong espesyal na kakayahan ay mga taong wala ng ibang mawawala. Upang mapanatili ang pinakamahalagang bagay sa kanilang buhay, napipilitan silang gawin ito. Gayunpaman, kapag gumalaw ang gulong ng kapalaran, babalik ang lahat sa orihinal na direksyon. Anumang mangyari ay mangyayari pa rin, maaga man o huli. Dahil hindi siya makatakas sa walang katapusang siklo ng paghihirap, labis na nag-aalala si Do-won. Bigla niyang naalaala ang mga mapait na salita na sinabi sa kanya ng masamang Do-won. Sa huli, hindi mo rin mapoprotektahan ang sinuman. Sa pag-iisip nito, lalo siyang nagalit sa kanyang sariling kawalan ng kakayahan.
Nang gabing iyon, nagmamadaling pumunta si Duwon sa ospital upang bisitahin ang kaawa-awang si Seo Ki-ung. Salamat sa mga matatanda, sa wakas ay nagising na siya mula sa kanyang kritikal na kalagayan. Pagkatapos nito, nangako si Duwon sa sarili niya na hindi na niya hahayaan na masaktan pa si Seo Ki-ung. Upang matupad ang kanyang pangako, kailangan niyang mawala sa buhay ni Seo Ki-ung. Pagdating ng gabi, bumalik si Duwon sa Riles kung saan nagsimula ang lahat ng kalungkutan. Dahan-dahan niyang kinuha ang kanyang baril at binalak na magpakamatay. Gusto niyang ipagpalit ang kanyang buhay para sa payapa at masayang buhay ng taong mahal niya. Ngunit sa sandaling magpaputok na si Duwon, biglang sumulpot muli mula sa kawalan ang mahiwagang tren na iyon. Pagkatapos ng lahat, nagpasya si Duwon na pumunta sa ibang mundo, isang mundo na walang Seo Ki-ung. Maraming araw na ang nakalipas, ngunit wala pa ring Duwon, kaya nagpasya si Seo Ki-ung na puntahan ang superior. Sa pagkakataong ito, gusto niyang sabihin sa kanya ng babae ang paraan upang maglakbay sa pagitan ng mga parallel world. Kahit na alam niyang hindi magbabago ang tadhana, hindi niya kayang mabuhay nang wala si Duwon. Kung kailangan niyang mamuhay sa isang mundo na wala siya, wala ring saysay ang kanyang buhay. Pagkatapos ng maraming pagsubok, nagkita rin sa wakas si Duwon at Seo Ki-ung sa ibang mundo. Nag-aalala si Duwon na baka mamatay si Seo Ki-ung kung igigit nilang manatili sa isa't-isa. Ngunit hindi na inaalala ni Seo Ki-ung ang mga bagay na iyon. Gusto lang niyang mamuhay nang magkasama sila ni Duwon. Magsisimula silang dalawa ng bagong buhay sa mundong ito. Kahit anong mangyari at gaano man kapait ang kahihinatnan, basta magkasama sila, magiging masaya sila. Hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa bawat isa sa atin kung totoong may parallel world sa buhay na ito. Kapag nakakapaglakbay tayo sa pagitan ng dalawang mundo, ano ang gagawin natin upang baguhin ang ating kapalaran? Sige, dito na nagtatapos ang pelikula. Mag-subscribe kayo sa channel para suportahan kami. Salamat sa panonood ng aming channel. Magkita-kita ulit tayo sa susunod na pelikula.